Okay po. We're live na po sa Facebook. Okay. Tanong naman po ito ni Matsala. Boss, medyo concerned po ako sa issue na ito. Ano pong masasabi nyo sa mga parami ng mga kabataang babae na ibinibenta ang mga nude pictures nila at videos nila para lang daw po to gain confidence at makita na masaya sila sa katawan nila. Pero yung totoo, gusto lang po nila magkaroon ng maraming pera at doon po nila ginagamit yung pera sa mga luho nila. Ang diferensya dyan nasa magulang. Pero, hindi mo rin kasi masisi yung mga magulang kasi hindi rin sila aware na ganun yung ginagawa ng mga anak nila eh. Pero, bakit hindi sila aware dun? Siguro dahil tinatago ng mga anak nila yon, diba? Pero bakit hindi sila aware na meron ng ganong sistema ngayon na talamak na ngayon? Siguro dahil hindi rin sila nag-research. Bakit hindi sila nag-research? Kasi nahuhumaling sila o naiipit sila dun sa kailangan nilang magtrabaho para kumita ng pera, nababawasan sila ng oras para maging updated. Kasi ito napansin ko sa napansin ko ito sa mga matatanda. Ako personal napansin ko sa akin to eh. May mga bagay na kailangan ko pa talaga i-update yung sarili ko. To the point na may mga pagkakataon, hindi ako updated sa current events. Tapos kailangan ko talagang actual na i-update yung sarili ko, tapos actual na mag-search ng mga bagay na nangyayari, para lang malaman ko kung ano yung nangyayari sa paligid kasi hindi na ako active sa social media na itong ginagawa ko, nakakapagod sobra eh. Hindi ako active sa social media para active na mag-search pa ng mga bagong mga bagay eh. Kung ano lang yung dumaan sa newsfeed ko, yun lang. Ganun ako kadalasan. So, hindi ako aware eh. Siguro sa kakulangan ng mga magulang ng pagkaalam na meron ng ganong sistema ngayon sa mga kabataan at isa yan sa mga palagay ko, and I may be wrong, sa mga magiging pandemya in the future na binibenta ng mga kabataan yung mga nude pictures nila para kumita ng pera, para daw sa confidence nila na putang ina, kaya mo namang makuha ang confidence sa napakaraming iba't ibang mga bagay na kabisado mo bukod sa pagbebenta ng putang inang picture ng katawan mong hubad. Palagay ko ang isa sa mga may diferensya dyan yung alam mo, it goes far beyond just magulang eh. Pero palagay ko, kailangan kasi talaga ng mga magulang na i-update yung sarili nila sa sistema ng nangyayari. Ito na lang, update ko na lang kayo mga magulang. In case hindi kayo aware, in case hindi ninyo alam, yung mga kabataan ngayon, uso na ngayon, yung gumagawa sila ng fake account, tapos binibenta nila yung mga picture ng pepe nila, ng suso nila, na mga mumurahin pa, sa kung sino-sinong total stranger. In case hindi nyo alam mga magulang, meron ng ganyang sistema ngayon. So ako, I strongly suggest, unahan nyo na ang mga anak ninyo, turuan nyo sila ng kabutihang asal na hindi dapat nila ibinebenta yung mga pictures o itsura o kung ano man yung katawan nila sa ibang mga tao. Mga magulang, ingatan ninyong mga anak ninyo. Masyadong maraming kasamaan ngayon sa social media. Masyadong maraming kasamaan sa social media. Yung ibang mga kasamaan pa na brutal, influencer pa. Yung mga nagpapasimuno. Influencer, yung mga nagpapasimulo, kalog-kalog ng suso, tuwad-tuwad, mga influencer na nagpapauso niyan eh. Mga influencer na nagpapauso niyan. Alam mo mga magulang, kayo na mismo maging unang influensya ng mga anak ninyo. Tapos syempre, hindi naman pwedeng kayo lang. Kayo na rin ang mamili ng iba pang mga influensya sa mga anak ninyo para kontrolado nyo yung buong narrative ng mga influensya ng mga anak ninyo. Pilipinas, galing mo sa buhay, tangina maawa ka sa anak mo. Pag hindi mo ginalingan sa buhay, pag hindi mo tinabaan ng utak mo magulang, yung mga anak mo ang magsasuffer ng consequence nun. Tapos, we are looking in a future na ang maraming mga babae dumaan muna sa prostitution bago sila naging kung ano man sa future nila. Kung meron pa silang patutunguhan pagkatapos ng prostitution. Kasi masyadong malaking pera ang prostitution in case hindi nyo alam. And when I say prostitution, hindi ang ibig ko sabihin, yung anak mong minor de edad nagpapakantot sa matanda. Hindi ganun. Oo, marami nun. Marami rin ngayon nun. Marami rin nun. Nagpapabayad sila, kadalasan 2,000 para sa minor. 2,000 para sa minor. Pero ang pinakamarami ngayon, yung mga kabataan nagbebenta ng mga picture ng pepe at saka mga katawan nilang nagpipinger sila sa loob ng banyo o sa loob ng kwarto. Ingatan ninyo mga anak ninyo. Ingatan ninyo mga anak ninyo. Kaya tatanong mo, paano ko nalaman yan? Malamang, ang dami nagme-message sa akin. Ang dami nagme-message sa akin eh. Yung mga magulang mismo, nahuli nila yung anak nila. Pero may ito pa mas worse, tangina. May mas worse pa. Yung tatay, nakabili siya ng nude pictures ng anak niya. Agay. Yan mas worse. Plot twist. Isang beses lang yun, masinend sa akin. Tangina, bad trip yun. Bad trip talaga yun. Kinuwento niya kung ano nangyari. Good evening. Sige, next question. Yun lang muna, pansamantala.
Sabi po dito, ang saklap na daw ng mindset ng mga kabataan ngayon para sa instant money, gagawin ng lahat kahit sa Paano? kasamaan. Nagkaroon ng mga katulad nila Bugoy sa internet eh. Diba? Nagkaroon ng mga katulad nila, hustle, grind, blah, blah. Na para bang ang konsepto, bata ka pa, nag-aaral ka pa, kailangan mong gumawa ng pera. Tapos, saan mo gagamitin yung pera? Wala, sa kayabangan lang, geng-geng lang, pang-vape-vape lang. Wala naman talagang paggagamitan yun dahil sustentado ka ng magulang mo. Gusto mo lang talaga magkaroon ng sarili mong pera para sa kapritsyo mo. Yan. Pangyabang-yabang mo lang. Hindi ka naman magkakakotse sa ganyan. Maliban na lang maging full-blown prostitute ka talaga na binabayaran ka ng 20, 50 mil kada gabi. May mga ganyan akong kaibigan eh. Hindi ko naman makonsider na kaibigan. Kakilala. Kasi ang dami nag-message sa akin. Yung iba nga influencer pa eh. Pero full-blown prostitute yung mga yun. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni Idres. Akala ko ba mayaman ka? Bakit ka nagtitinda ng ulam? Kung mayaman ka, ba't hindi ka mag-invest? Hindi, mahirap lang ako. Yung mga ganyang klase ng mga tanungan, papiloso po sagot niyan. Mahirap lang ako. Nagtitinda lang ako ng ulam sa tabi ng kalsada. Matuto ka ngayon, Pilipinas. Kung gusto mo sagutin kita ng maayos, matuto ka magtanong ng maayos. Pag hindi maayos yung sagot mo, talagang tatarantaduhin talaga kita sa mga sagot, sa mga tanungan mo. Hindi ka makakapiga sa akin ng matinong sagot kapag ganyan kaklasen, ganyan ang mga tanungan mo. Matuto kang maglatag ng tanong. Matuto kang magtahi ng salita, Pilipinas. Huwag kang tanga sa pagtatahi ng salita. Sige, next question. Ayan, sir. Ang kulit niya, dami nagsisend tuloy paayos doon ng mic sa TikTok. Then nilipat ko kasi yung, in case hindi nyo alam, isa lang kasi yung mic na ginagamit ko para magsilipatan kayo sa Facebook. Kasi yung mga updates kasi, in case hindi nyo alam din, mga updates ko nasa Facebook. So as much as okay, ayos, sige, ang ganda, di ba? Sa TikTok, ang ganda kasi convenient, blah blah, puro video siya lang. Gusto ko makita nyo yung mga updates ko sa Facebook, kaya pinapalipat ko kayo. Kayong mga nasa TikTok, lumipat kayo sa Facebook. Project 1M by the Chichester. Ngayon, nilipat ko yung mic doon. Hindi na ako nagsaksak pa ng pangalawang mic. Kung gusto nyo maayos talaga yung audio, talagang ma-enjoy nyo talaga yung full-blown na experience talaga ng the Chichester, lumipat kayo sa Facebook. Lipat kayo sa Facebook. Pwede pa move ng ilaw, sir, patakit. Masyadong maliwanag. Okay. Ayan. Isa? Hindi, sa'yo po, masyadong maliwanag yung tama. Maliwanag sa akin? Yes po. Okay. Blom. Ayan, nadali. Okay. Sige, next question. Ayan, tanong po ni Anne Feast, who's behind the World War I and World War II kung talagang matalino ka? Hindi na, pasa ko sa ganyan. Susubukin mo lang ako. I-google mo. Kung talagang matalino ka, i-google mo. Next question. Tanong naman po ito ni Kurt Bryce A. Gutierrez. Matalino man. Sir, paano simpleng gagawin Google lang, hindi pa marunong. Babalata pa, kung matalino ka, di ko Google ko sa harap mo. Ano gusto mo, lahat ng bagay kabisado ko? Sige, sinong tao ang kabisado niya lahat ng bagay tungkol sa buong mundo? Kung talagang matalino ka, meron bang ganon? Ikaw ba, kabisado mo yan? Lahat ng bagay sa buong mundo, kabisado mo? Pati mga tao, pati mga dates, pati kulay ng brief nila, pati kulay ng ipin nila, kabisado mo? Pati mga brands na mga suot nila, kabisado mo? Tangina, kayo stupidohan naman yung tanong mo. Kayo stupidohan yung tanong mo. Alam mo, tumanong na lang kayo nung mga tanong na pakikinabangan nyo, hindi para testingin nyo pa ako. Kasi ako, subok na ako sa social media eh. Matagal na ako rito. Ikaw, sino ka ba para sumubok sa akin? Diba? Sino ka? Ayusin mo na yung buhay mo. Magkaroon ka muna ng pangalan, tsaka mo ako subukin. Tsaka mo ako habunin ng debate kung talaga matalino ka. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Kurt Bryce A. Gutierrez, sir, paano gagawin ko kapag pakiramdam mo wala na nagmamahal sa iyong pamilya, kaibigan, mahal mo sa buhay, kagaya mo na nakakaramdam ako na parang mag-isa na lang ako? Mag-apply ka sa akin ng trabaho. Hindi, eto, suggestion ko sa'yo, gawa ka maraming resulta. Pag resultado ka, mahal na mahal ka ng mga tao. Dati kasi uso yung minamahal ka ng mga tao kahit wala ka resulta eh. Pogi Uso ka yun lang, eh. maganda ka lang. Hindi. Dahil lang talaga mahal ka talaga nila. Kasi anak ka nila. Dati yun, nung mga panahon na medyo okay pa mindset ng mga tao kasi hindi pa sobrang hirap ng buhay. Halagang 30 mil na sweldo mo nun, makakabili ka ng kotse, makakabili ka ng bahay, hulugan. Pero kaya mong bayaran parehas sabay. Tapos may sobra pa para sa pamilya. 30 mil lang ang sweldo mo. Sometime around 80s, 90s. Makakuha ka ng hulugan na bahay, hulugan na kotse, sabay yun, kaya mong pagsabayin yung paghuhulog ng kotse at saka sa bahay, 30 mil ang sweldo mo. Ngayon, 30 mil ang sweldo mo, Kulang pa. Mahigit kalahati nun, pambayad mo na kagad ng kotse kung bumili ka ng kotse. Tapos ang bahay, tangina, bus. Kulang pa yung 30 mo. Wala pa yung bills. Kulang pa. Wala pang bills dun. Kulang pa.
Mas mahirap na ang buhay ngayon kaysa dati. So alam mo yung busy na yung mga tao ngayon sa pagkita ng pera. So ngayon yung mga pinakamaraming pera, yun ngayon dinidikita ng mga tao. Gawa ka ng resulta. Yun, importante. Gawa ka ng resulta. Pag resultado ka, mahal ka ng mga tao. Kuha ka ng isang bagay na palagay mo gugustuhin ng mga tao na makuha sa'yo. Kaya mo, katulad sa akin, diba? Yung taba ng utak ko. Diba? Gusto ng mga taong makuha sa akin yung taba ng utak ko. Kaya ngayon, nanatili sila nanonood sa akin. See? Kaya mahal na mahal ako ng mga tao. Kasi namimigay ako ng libreng karunungan kung di nyo napansin. Libre. Hindi ako nagpapabayad. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Kenji Gallardo. Anong malaking turning... sorry. Nawala. Hanapin ko na lang ako. Sayang. Maganda sana yun. Ito, nakita ko na ulit. Anong malaking turning point sa buhay mo para biglang magbago ang mindset mo at simulan ng pagbabago lahat sa sarili mo? Tumatanda na ako, mamamatay na ako. Tsaka nakuha ko na lahat ng gusto ko sa buhay. Wala na akong hinahabol dito sa buhay na to eh. Lahat ng mga gusto ko pa na wala sa akin, hindi ko na kailangan eh. Yung alam mo yung, hindi naman ako hipokrito, diba? Okay lang naman sa akin kung may karoon ako. Pero okay lang din naman kung hindi na. Kasi hindi ko naman kailangan yun eh. Technically, gusto ko na lang yun eh. Diba? Additional na, sports car, ganun. Additional na mansion, ganun. Additional na, sakali mo umabot pa sa helicopter o sa yate, ganun. Na obvious naman, maubos na yung buhay mo, hindi ka abot dun. Kasi daang milyon ang pinag-uusapan dun sa dalawa na yun, sabay. Diba? Gets mo yung ganung konsepto? Na okay lang sa akin kung madagdagan, pero hindi naman ako naghahabol kasi kano ba talaga hinahabol mo? Wala man akong anak, wala man akong asawa, di ba? Siguro, yun ang pinagkaiba natin, kayo, na mga may anak, may asawa, may pinaglalaanan kayo. Pero ako nga, personal, base sa mga na-research ko, hindi ko nga sinasuggest na bigyan mo kagad ng pera yung bata. Hindi ko sinasuggest. Turuan mo yung mga bata ng mga bagay na hindi mo natutunan nung ikaw bata. Yun ang maganda. Turo mo sa kanila. Pasa mo sa kanila yung mga bagay na natutunan mo, yung mga knowledge mo, mga wisdom mo, diba? Pasa mo sa mga bata. Pero papasahan mo ng pera, tapos bata pa yung bata, wala pang 30 anyos. Lalaglag mo lang tukaan yan. Taka na, masasanay lang yan dyan. Magyayabang-yabang lang, geng-geng, ganun. Sports car. Tapos gamit yung pera ni mommy and daddy. Kunyari, kanya galing. Nang hustle daw siya, kunyari. May mga ganyan ako kilala sa social media. Pera ni mommy and daddy yung ginagamit. Kunyari, hinustle nila yun. Meron ako kilala. Meron nga isang malaking clothing line dyan. Ganun yung gawain eh. Pera daw ni sarili daw niya. Kumita siya ng sarili niyang pera paglipas ng panahon. Pero pera ni mommy and daddy yung pinamuhunan ng initial investment doon. Huwag niyo akong lokohin, hindi naman galing sa hirap yung batang yun. Hindi galing sa hirap yung batang yun. Next question. Tanong po ito ni Umay. General question po, I hope mapansin po. Free will or moral agency? Ulit. General question po, Umay. I hope mapansin po ito. Free will or moral agency? Pagsabayin mo na. Gamitin mo yung free will mo para humanap ng matinong moral agency. Di ba? Pagsabayin mo na, hindi ko maintindihan sa mga tao yan, ba't ang hilig nilang pinaghihiwalay yung dalawa na yan? Kuha sila ng dalawang malalaking konsepto, tapos pagbabanggain nila yung dalawa, as if naman malalagay ka sa isang crossroad ng sobrang dalas. Diba? Sa madalas na pagkakataon, ang mga choices, situational, hindi yung mga pinakamalalaking konsepto ng buhay pagbabanggain. Bihira yun, bihira, sobrang bihira nun. Ang madalas, prinsipyo at saka pera. Yan ang madalas nagbabanggaan. Pero other than that, kung dalawang parehas mabuti yung konsepto, yun lang naman madalas magbanggaan eh. Yung mabuti at saka yung masama. Pero yung mabuti at saka mabuti, sa madalas na pagkakataon, magkakasuwato sa isa't isa. Ang madalas nagbabangga, ito, pansin ko sa buhay. Ito, this goes in general. Let's go very broad perspective. Ang pinakamadalas na nagbabanggaan, ito, pansin ko sa buhay. Mabuti at saka masama, lagi nagbabanggaan yan. Diba? Prinsipyo pera, morals, at saka masaya, babanggaan yan dalawa na yan. Diba? Lagi yan. Parehas mali, nagbabanggaan din madalas. Pag parehas mali, lagi nagbabanggaan yan. Ang mga parehas mabuti, sa madalas na pagkakataon, nagkakasuwato sa isa't isa yan. Minsan, mali lang talaga ng perspective, kaya nagkakabanggaan. 6 versus 9. Pero kung parehas lang naman ang perspektibo ninyong dalawa, tapos parehas pang mabuti, magkaiba nga lang ng konsepto, pero parehas mabuti, sa madalas sa pagkakataon, nagkakasuwato sa isa't isa yan. So, wag masyadong mahilig dun sa konseptong parehas naman mabuti, tapos pinagbabanggaan ninyo. Ako, personal, pagsabayin nyo na lang, dalawa maigi kaysa isa, sabi ni Solomon. Next question. Tanong po ito ni si Josh Mocas. Alay ko? Nangyari sa'yo, nabangga mo yung ipin mo? Nakagat ko dila ko. Anong masasabi mo sa compare ng body ng baboy at body ng tao ay same lang din ang sarap o lasa? Nabalitaan ko yun.
Galing Facebook yan? Ah. Tangina, mga bago, twisted. Yan mga interest ko, yung mga twisted na ganyan. Tanginang yun. Nabalitaan ko yun, na-research ko din yun. Personal, hindi ko susubukan yun, obviously. Diba? Kasi that's cannibalism. Hindi ako interesado sa ganun. Kadiri yun. Pero may balita akong ganun. Kasi based on research, yung balat ng tao at saka balat ng baboy, pinakamalapit sa isa't isa. Tapos yung puso ng baboy, kayang i-transfer sa puso ng tao. Oo, meron nang nangyaring ganun. Nakapag-transplant na. In case hindi kayo aware, puso ng baboy na i-transplant sa puso ng tao. In replacement sa puso ng tao. Nabuhay yung tao. Pero paglipas ng taon din naman, it took some years, parang 2 o 3 yatang taon, basta namatay din yung tao, pero gumana. Yun ang punto, puso ng baboy ang ginamit, gumana. Gumana. It turns out, mukhang yung balat ng tao, balat ng baboy, parehas. Puso ng baboy, kayang i-transfer sa puso ng tao, so merong possibility na baka nga magkalasa yung katawan ng tao at saka katawan ng baboy. Kasi yung katawan ng, lalo na, ito pinaka-common. Ang pinaka-common kasi sa mga baboy, pinapakain ng pagkain din ng tao. Yung mga tira-tira ng tao. Meron ding may factor yun dun eh. Halimbawa, katulad ng kurubota pig. In case hindi kayo aware, yung kurubota pig, minsan pinapainom pa ng beer yun eh. Tapos pinapainom din ng gatas. Tapos yung lasa ng karne, medyo milky ng konti. Kasi nga, pinapainom nga ng gatas, tapos pinapainom din ng beer. Diba? So, kuha mo yung konsepto na minsan, may kinalaman yung kinakain dun sa lasa ng karne mismo pag kinatay mo na yung kung ano man yung hayop. May kinalaman. Ngayon, tungkol dun sa lasa ng karne ng tao at saka karne ng baboy, na magkalasa daw, hindi ko alam. That's something I wouldn't dare. Hindi ko pagtsatsagang subukan yun. Sa dami ng mga bagay na nasubukan ko sa buhay ko, yan yung isa sa mga bagay na, Pero merong mga nagkagano na sa Amerika, hindi nila sinasadya. Taki na ginigiling yung karne ng tao. Merong ron, taki na conspiracy ito. Hindi pala conspiracy ito. Fact na to, fact. Naibalita ito sa Amerika. Merong isang butcher ng karne doon sa Amerika. Tapos, meron din siya, may-ari din siya na isang burger shop. Tapos itong butcher na to, kumakatay mo. Okay. Tapos sinasama niya ron sa ulam. Sa burger patty. Tapos ang daming taong kumain sa kanya kasi masarap daw. Tapos nung hinahanap, parang almost 100 na mga tao yung nawawala. Tapos merong mga nakita ron sa katayan niya, bits and pieces nung mga parang clip nung isang taong nawawala, gano'n, sing-sing, hikaw, gano'n. Oh, yun. Twisted talaga, twisted sobra. Twisted. Yeah, mga ganyan tanungan. Tangna. Diba? Something out of the usual. Out of the usual. Sawa na ako sa konsepto yun. Asawa ko ng bababae. Yung anak ko, ayaw sumunod sa akin. Mga usual na yan eh. Usual na yan. Paano gumawa ng pera? Paano gumawa ng 1 milyon? Ito na, pinapakita ko na nga sa inyo eh. Huwag niyo na ako tanongin to sa paano gumawa ng 1 milyon. Ito pinapakita ko na sa inyo mano-mano. Tingnan mo. Kapag ka mga ganyan yung mga tanungan, yan yung mga taong ahead na pagdating sa finances eh. Pag dumami yung mga taong nagtatanong ng mga ganyan, ibig sabihin na umuusad na rin pati finances ng mga taong nakikinig sa akin. Kasi twisted naman ikaw na mga gusto mong tanungan. Twisted talaga ang mundo. In case hindi nyo alam, twisted ang mundo. Wala lang kayong malay kasi nakikita nyo, surface level, superficial. Pero sa atin, sa sarili nating mga utak, sinaulo rin naman tayo. Sarili nating mga utak. Hindi nga lang ganun ka level, di ba? Hindi nga lang ganun yung level. Pero every now and then, may mga pitik ng questions na out of usual. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ganda rin ha? Tanong naman po ito ni hindi ko maintindihan. Basta naiintindihan ko. Okay, go. Tanong niya po, I'm on my level na po na talagang gagawin ko na to, pero kailangan ko po ng payo galing sa'yo. Kaya mo bang gawin ang kahit anong masama at kayang sumira ng iyong moral para lang sa pera kasi walang-wala na po ako at wala na rin po akong mapakain sa pamilya ko? Ano pong masasabi niyo dito? Dati oo. Galing ako dyan. Nakatikim ako ng masarap na pera. Masamang pera. Marami. Twisted ang utak ko. Twisted. Hindi sulit. Hindi sulit. Straight up, hindi sulit. Hindi talaga. Mas sulit yung nagtrabaho ka na maayos, kumita ka sa malinis na paraan. Eto straight. Yung matutulog ka sa gabi, malinis yung konsyensya mo. Kahit galing lang sa pinagbarkera ng jeep o galing sa pang-construction yung pinaghirapan mong pera, mas sulit yun kaysa gumawa ka ng masama tapos kakabog-kabog ngayon ang dibdib mo kasi baka mahuli ka. Mas sulit yung kasi yung iba ginagamit na lang na dahilan yung kahirapan ka ng buhay. Sino kasi mga sabi ng mag-anak ka? Diba? Sino sabi mag-anak ka?
Oh, mahirap na nga buhay. Alam mo na ikaw mismo, namang problema ka sa sarili mo, tapos naghanap ka pa ng marami. Di ba? Ngayon, namang problema ka ngayon. Ito suggestion ko. The best that you can do for your kids, for your family, do the right thing. Gawin mo yung tama. Madaling, tangina, hindi nyo alam kung gaano ka-twisted na utak ko. Kaya kong impluwensya ng kahit na sino pa pumatay ng kapwa-tao. Pero I wouldn't bother. Dark psychology yun, napag-aralan ko sa maraming mga libro yun. Oo, maraming mga librong nagdi-discuss nun in case hindi nyo alam. In case hindi kayo aware, oo, dark psychology, ang dami nagdi-discuss ng ganyan. Kung paano mo kukumbinsin ng tao na gumawa ng hindi nila kayang gawin dahil sobrang sama talaga nun. Ang dami kong nabasang ganyan. Pero I wouldn't budge. I wouldn't bother. So, yung mga di ba? Yung mga prove me wrong. Yung mga kapulisan in general at saka militar in general, merong mga dark psychology dyan sa loob niyan. Prove me wrong. May mga dark psychology sa loob niyan. Paano yung iba sa kanila dahil sa tungkulin. Hindi yan trip-trip lang nila ha, huwag kayong magkamali. Dahil sa tungkulin na sinumpaan nila na kesa sila yung mapatay, wala silang choice, pinned down, pushed against the wall, wala silang choice kundi patayin yung nakatutok sa kanilang baril. See? Palagay ninyo, sino nagturo nun sa kanila? Ano yun? Out of nowhere, natutunan lang nila? Pulis ako, kailangan pumatay ako. Talaga ba? Ganon. May nagturo niyan. Ngayon, sa akin naman, simple. Gagawa ka ng mali para sa pamilya mo. Di gumawa ka na lang ng tama. Bakit? Kasi pag nakulong ka, lalong mamumroblema pamilya mo sa'yo. Saan kukunin yung ano tawag ito? Pang bail mo. Diba? Anong tawag nila sa Tagalog? Pang bail. Pampiyansa. Saan kukunin pampiyansa mo? Swerte ka kung kailangan mo lang mapiyansahan. Kasi pag nahuli ka ng taong bayan, nakulong ka na nga, gulpi sarado ka pa. Malas mo, pag nasintensya ka ng taong bayan sa kalsada, di maglilibing kayo ng pamilya mo. Talinuhan nyo, Pilipinas. Talinuhan nyo. Huwag kayong tanga. Sisipagan mo lang naman ipagpalit mo yung oras mo, yung lakas mo, kapalit ng pera. Yun muna umpisa. Doon ka muna magsimula. Yung oras mo, yung lakas mo, ipagpalit mo kapalit ng pera. Ang tawag, paghahanap buhay. Maghahanap buhay ka. Bakit? Kasi, gasino lang naman yung makukuha mong pera galing sa masama kung magsisimula ka sa wala Benta ka ng drugs? Gasino lang yun Bariya-bariya lang yun. Tapos pag nahuli ka pa, habang nagsisimula ka pa lang, mas malaking sakit ng ulo yan. Maniwala ka sa akin. Mas malaking sakit ng ulo yan. Maniwala ka sa akin. Mag-i-snatch ka, tapos unang beses mo palang dumali, puta na sintensya ka kagad ng taong bayan, gulpi sarado ka, tangina. Matuto kayo, Pilipinas. Matuto kayo. Hindi practical. Believe me, coming from me, ako mismo, marami akong kinita dyan. Hindi practical yan. Hindi practical. Sige, go. Next question. Tanong po ito ni GGG. Boss, matatawag mo bang big threat yung pagbabanta ni VP Sara kay President Marcos? Big threat yun. Paghahanda ni President Marcos para kay VP Sara? Big threat yun para pansinin ka ng presidente. At big threat din yun para ang magsabi nun Vice President. Hindi lang yun sa konsepto na threatening the lives of individuals in power, pero it also applies as a form of threatening the power na ibinigay dun sa tao na yun. Yung kapangyarihan na maging presidente ka ng bansa, that's a threat to that power. Diba? Kasi isipin mo kung kahit sino na lang nakakapagbanta ng ganyan. Let alone yung banta ng galing pa sa Vice President. Hindi maganda yun. Tignan mo, hindi rin nag-iisip to si Sara Alam ka naman, yung common sense diba? Ano ba naman? Kung ako nga, ordinaryong tao, may common sense ako Palagay mo ba pagtsatsagaan kay papatay ng presidente? Siyempre, hahanapin ng buong Pilipinas kung sino nagpapatay sa'yo, ano ba? Tangina naman, diba? Ka-stupido naman, sino ba huling kaaway? Bongbong. Si Bongbong nagpapatay dyan. Tangina, common sense na yun diba? Tangina, common sense naman yun. Hindi ka pagtsatsagaan, papatayin yan. Yung mga people in power, hindi sila nagpapapatay ng isa't isa in case hindi kayo aware. Kaya tanong mo, ano nangyari kay Ninoy Aquino? In every rule, there's always an exception. Ngayon, meron talaga nun sa mga maliliit na level, mga baranggayan, mga mayor, bla bla. Pero presidential level, hindi pinakikialaman yan. Technically, ang vice president, presidente rin naman yan, vice nga lang. Di ba?
Technically, ano yan? Reserved na presidente. Reserved na presidente yan. Kung may mangyari sa presidente, siya yung papalit. Ganun yung konsepto. So, palagyan ba ang presidente, pagtsatsagaan kang patayin? Tanaman sa si Sara, common sense naman eh. Ahirap kasi sa kanila, nasusobra na sila sa drama. Nasusobra na, naging drama-rama sa hapon na yan eh. Dati nga, Netflix and chill. Ngayon, Senate hearing and chill na. Tanginan itong mga tao na to, no? Hindi rin masyado nagsisipag-isip. O baka strategy yan ni Sara para pasamain yung current administration na meron daw banta sa buhay. Pero hindi rin naman nakabango sa pangalan niya, kahit pa sabihin mong strategy yan, hindi rin nakabango sa pangalan niya na siya mismo nagbabanta sa presidente. Napakapangit. 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 May pahabol lang question. Alam mo, ito nga mas maganda eh. Ito mas maganda. Ito mas masarap-sarap. Tangina, masustansya to. Sobra, masustansya to. Mas effective sana kung yung ginagawa ni Makagago at saka yung ginagawa ko, ilabas nila sa social media, pati sarili nilang baho. Tapos saka nila ngayon idama yung baho nung kabila. Ganun na lang. Labas nila yung sarili nilang baho. Ang problema kasi tangina, kanya-kanyang takipan din sila eh. Di ba? Kanya-kanyang takipan din ng sarili nilang mga baho eh. Ang gawin nyo, ilabas nyo yung sarili nyong baho. Yung sarili mo, labas mo yung sarili mong baho. O tapos ngayon, tsaka mo ngayon expose yung baho ng kabila. Justified na nga yung baho mo kasi in-expose mo yung sarili mo. Tapos, yung kabila hindi justified. Bakit? Takina, ayaw nilang pakaminin eh. O, di ba? Yun ang takina mas malupit. May mas matindi strategy. Kasi nga, ang sabi ni Kristo tama sabi ni Kristo the truth will set you free. Yung katotohanan, magpapalaya sa'yo yan. Aminin nyo na lang, tumanggap kayo ng pera. Aminin nyo, binulsan nyo yung pera. Sino si Mary Grace Piatos? Diba? Sila, patangina, parehas na panig yan, tumatanggap ng ani. Tangina, parehas na panig yan, kinukurakot nila yung pera. Sabi, hindi. Kasi mga Duterte, tapat. Mga Marcos, tapat. Mga Duterte, corrupt. Mga Marcos, tangina, parehas lang yan. Parehas lang yan, mga unggoy. O, tingnan nyo. Si Mary Jane Piatos, sino siya? Mary Grace pala. Mary Grace Piatos. Hindi mailitaw ni Sara kung sino si Mary Grace Piatos eh. Magtataka ka. Pumirma na sobrang daming pera. Kinuha sobrang daming pera. Hindi alam ni Duterte? Tangina naman. Hindi alam ni Duterte yan. O tapos ngayon, tingnan mo, mismo si Sara Duterte na nag-expose di ba? Isa sa mga kamag-anak, pinsan niya ata ni Marcos, di ba? Kinukuha yung pera, dinidistribute kung saan man, ang gawin ay ganito ang gawin. Ipasok sa DepEd ang pera. Tapos tatanggapin ng isa sa mga kamag-anak ni Marcos. Sampo, takin. Parehas lang kayong dalawang korap eh. Ang may magiging lamang dyan sa dalawa na, kung nag-iisip lang talaga yung dalawang putang inang yun. Ang magiging lamang lang sana dyan, kung sino. Ako, ito suggestion ko, kailangan, kung uubra kay VP na lang manggaling eh. Kasi siya rin lang naman yung maraming di ba? Maraming hinanaing. Hinanaing. Pag-aaklas. Ang daming pag-aaklas, ang daming drama, di ba? O sige, expose mo na sarili mo. Ganon din naman eh. Hindi mo na mababawi pangalan mo dyan, Duterte. Sara, hindi mo na mababawi pangalan mo dyan. Hindi na, masyado na malalim yung pagkakalubak na yan. Sobrahan na kayo sa drama. Tapos ang baho na ngayon sa pang-amoy ng publiko nung binabantaan niyo presidente. Ang baho na nun sa amoy ng publiko. Ang makakabango na lang, makakapag-salvage na lang ng pangalan ninyo. And I'm using the word salvage as a form of saving. Iba kasi yung salvage na alam na iba. Alam na kung iba papatayin. Hindi ganun. Pero ang makakapag-save na lang ng pangalan niyan, ni Sara, pag inamin niya na tumanggap sila ng pera, tapos inisa-isa niya ngayon kung sino-sino sa loob ng gabinete ni Marcos ang tumanggap ng pera. Diba? Ito, Pilipinas, aaminin ko na sa inyo, tumanggap ako ng pera. Ito yung mga tinanggap ko. Ito yung mga tinanggap nila na ayaw nilang aminin. Tangina. Diba? Diba? Tignan mo, katulad nung diba? Nakita niyo naman yung pagbabaka ni Makagago at saka ni Nico David, diba? May matututunan kayo ron sa magkabilang panig. Hindi lang sa isang panig lang. Sa magkabilang panig may matututunan kayo. Magkabilang panig, may matututunan kayo. Yan dalawa na yan, asset ng lipunan yan eh. Yan nga lang, nakakalungkot, nagbabanggaan sila. Parehas, si Nico David at saka si Makagago, at saka si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. Parehas silang asset ng mga lipunan eh. Hindi naman liability ng lipunan yung mga yan. Hindi liability ng lipunan yan eh. Wala, nagkapersonalan eh. Doon nagkakaproblema pag nagkakapersonalan na. Pero if you will only think about the broad perspective na taong bayan sana yung nakikinabang, diba? Taong bayan sana nakikinabang. Pero wala eh. Kanya-kanyang bring up ng sariling propaganda eh. Diba? Yun ang sagot ko dyan. Tungkol dyan sa problema na yan ng dalawang magkabilang panig. Nakakainis na isipin na puta. Nagbabantaan ng pagpatay yung bawat isa. Nakakabuisit. Alam naman nila, hindi naman nila ipapapatay yung bawat isa. Bakit? Babaho sa publiko pagka napatay yung isa eh.
Alam na ko sino sisisihan agad. Oo, alam na agad. Pag napatay ang Bongbong, matik, ang Sara Duterte ang puno niyan. Di ba? Mastermind niyan. Yung ganun ang isip ng mga tao eh. Di ba? Kapag napatay naman ng Sara Duterte, ang isip naman ng mga tao, Bongbong yan. Mga Marcos yan. Oo, di ba? Ganun ang isip ng mga tao eh. Eh ako, ordinaryong tao rin naman ako. Siyempre, ganun din iisipin ko. Di ba? Ngayon, syempre, sasabihin mo na, pwede naman ikang black propaganda yan. Pwede talaga yung black propaganda na yung kampo ni sige, pinapatay halimbawa ni katulad ng ginawa nila rito kay Noynoy, di ba? Sino ika yung nagpapatay? Hindi ika si Marcos. Ang nagpapatay, nasa kampo din nila. Puta, kaya naman yun di ba? O sino nagpapatay? Hindi natin alam. Baka kampo rin ni Inday Sara ang nagpapatay kay Inday Sara. Pwede rin naman yun. Pero ang automatic na isip kagad ng tao, yung kalaban kagad yung nagpapatay dun. Alam ka na, mapapatay siya ng kasama niya. Totoo. Diba? Ewan ko sa inyo. Tangin na, bahala kayo sa buhay niyo. Next question. Ayan. Anak po ni Jack and Jill si Piatos, James Christian Torres Anizal. Si Mary Grace Piatos. Anak ng Jack and Jill yan. Oo. Nag-e-enjoy ba kayo sa nakikita nyo sa politika Pilipinas? Na-curious din tuloy ako. Ang baho sa akin eh. Baho talaga eh. Pero entertaining. At least ngayon, nagkaroon ngayon ng action ang publiko tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa politika. Sige brother, sa mahabang panahon kasi walang pakialam ng mga tao sa sa politika eh. Ang idol ko no, hindi ka pasikat, idol na kita eh. Salamat brother. Sensya ka na, medyo old yung cellphone natin. Ayos lang yan, no problem. Malinaw pa rin naman. Ngayon lang ako nakarating, ngayon lang ako bumili. Saan pa galing? Taga dito lang ako, pero ngayon lang ako nakapunta. Basic is trabaho. Oo. Sobrang gusto ko nang pumunta dito dati. Salamat brother, salamat sa pagbisita. Ganda ng wala. Ayos. Talaga. Tangin. Sige brother, salamat. Wala pa rin talagang tatalo pag naka-shades ka sa gabi. Okay, go next question. Hindi siya question pero sabi po ni Carlo Manansala, salamat idol, nagustuhan mo ba yung munti kong regalo sa yung sombrero? Oh, ang ganda nito. Thank Token you. of appreciation lang po para sa ginawa mong malasakit sa taong bayan. Pilipinas, sumabay ka. Yes! Salamat Na-appreciate ko to. Thank you Pag may binigay sa akin, ginagamit ko talaga eh. Unda J. Hanggang masira, ginagamit ko. Unda J, tanong niya po, idol, anong masasabi niyo sa mga anti-gun owner na sinasabi nila na hindi dapat bigyan o mag-avail ng baril ang mga civilian? May mga, I know how it feels like na kailangan mo talagang magkaroon. I know how it feels like na kailangan mo talagang magkaroon. Kasi tingnan mo, katulad sa akin, pala tayo ng kalagayan, ikaw lumagay sa lagay ko, nagmamalasakit lang naman ako sa kapwa-tao ko eh. And in doing so, I have to expose a few individuals here and there. Syempre, tingnan mo, nakita nyo naman, di ba, may death threat ako. Paano ngayon? Paano mo poprotektahan sarili mo? Bago nga na naman ako nakikita eh. May bago na naman death threat. Suki talaga ako ng death threat. Suki ako niyan. I eat death threats for breakfast. Diba? At marami na rin namang nagtangka in the past. Hindi nga lang maganda yung kinahinat na nila pagkatapos kasi buhay pa ako eh. Ulitin ko lang uli sa inyo, Pilipinas. Hindi ako lumitaw sa social media. Si Raulong tao, banal pala ako. So you damn make sure na asintado ka. Kasi pag tangina mo, pag naunahan kitang gago ka, hindi talaga kita bubuhayin. Ganun na lang. Ako si BP Sara today. Ako si BP Sara today. Pinagbabantaan ko yung mga nagbabanta sa akin. Maniwala ka sa akin. Pag nakilala ko kung sino hitman mo, operang ko yan ng pera para bumaliktad, tas ikaw yung banatan yan. Maniwala ka sa akin. Titimbong yan. Makakabalita kayo ng mga ganyan. Basta ako, ang gusto ko lang simple. Ang gusto ko lang, mabuhay ng payapa, mabuhay ng patas, wala inaagrabyadong kapwa-tao. Gusto ko lang ito na mismo. This is what retirement looks like for me. Na ako gusto ko lang tumulong sa kapwa-tao, di ba? Maraming dugo sa kamay ko, gusto ko nang linisin, mabuting tao na. Sana, baka tanggapin ako ng Diyos sa langit. Diyos, sana makita mo yung ginagawa ko para sa'yo. Di ba? Ganun. Yun lang gusto ko. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Kaya kung along the way, matatapakan kita, tangina mo, magtino ka kasi gago. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Magtino ka kasi. Kung ako nga, puta, hindi mo naman alam kung gaano kasira ulo ko eh. Di ba? Nabalitaan na nga ng mga tao kung sino ko eh. May mga iba, nakiki-Wikipedia pa nga eh, di ba? Tangina. Alam mo yun, ang gusto ko lang mabuhay ng payapa, mabuhay ng patas. Okay na ako sa lahat ng kinita ko dati at okay na rin ako sa lahat ng kinikita ko ngayon. Tuloy-tuloy lang naman ang
pumapasok yun eh, di ba? Oh, tapos, hanap buhay ako ng patas, ganun, wala kang inaagrabyadong tao. Pag nakaagrabyado ako ng kapwa ko tao, in whatever way, na mali, hindi sinasadya yung pagtapak ko sa'yo, I will make things right, magsosorry ako sa'yo. Hindi naman kabawasan sa pagkalalaki humingi ng dispensa pagka nagkamali, di ba? Hindi kabawasan sa pagkalalaki humingi ng dispensa pag nagkamali. O ngayon, basta ako, ang gusto ko lang, mabuhay ng payapa, mabuhay ng patas, walang inaagrabyado. Ito na, nasa kalsada lang ako, gano'n, titinda ako rito ng sinigang, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyong piso, di ba? Although hindi naman talaga ito yung hanap buhay ko, naglalaro lang ako. Pero ito na yun, ito na mismo yun. Ito na mismo eksakto yung buhay na gusto ko para sa sarili ko. Well, yung, alam mo yung wala akong hinahawakan na, wala akong, alam mo yun, hinahabol na status symbol na kailangan naka-iPhone, kailangan naka-sports car, kailangan mansion, kailangan heavily guarded. Okay na ako dyan, heavily guarded din naman ako eh. Hindi nyo alam kung nandito sa paligid na to. Hindi nyo alam, ulitin ko, hindi nyo alam kung nasa paligid na to. Pag may pumutok na baril dito, tignan mo, 3-4 na putok yan. Isa ron sa gunman, tapos tignan mo kung kanino manggagaling yung iba at saan-saan manggagaling yung iba. Sige, testing nyo ako. Testing nyo ako, subukan nyo ako. Subukan nyo ako. Ako, ang gusto ko lang naman, mabuhay ng payapa, mabuhay ng patas. Ayaw nyo akong pagbigyan ng mabuhay ng patas. Sige, magkasubukan tayo, mga hindot kayo. Tangina nyo. Huwag nyo kung, alam mo, simple lang naman eh. Huwag kang kakala ng mga taong katulad ko. Yung mga ready to die anytime. Walang anak, walang asawa, walang kadugo na tinuturing na kapamilya. Kino-consider yung sarili niya na mag-isa lang sa mundo. Tapos inaantay na talaga ng husto kung kailan siya tatawid papunta sa kabila. Huwag kang babangga ng mga katulad ko. Didiretsuhin kita. Tigan ko na mga pangalanan. Huwag kang babangga ng mga katulad ko. Maniwala ka sa akin. Huwag kang babangga ng katulad ko. Ready to die ako anytime. Pero maniwala ka, may pumutok na baril dito, magkaintindihan tayo. Pag may pumutok na baril dito, hindi lang isa yan. Sigurado ako sa'yo, marami yan. Tapos pag tinireksyon mo, may dalawang pag-anon. Ang gusto ko lang payapang buhay. Ayoko nang inaagrabyado ko. Ayoko rin nang aagrabyado ako kasi hindi masaya yun. Pero pumapalag ako. Ganun na lang tayo, pumapalag ako. Hindi mo kilala kung sino babanggain nyo. Hindi nyo kilala kung sino babanggain nyo. Hindi ako nagsalita sa social media ng ganito katapang tapos hindi ko pala kayang dalhin yung bayag ko sa kalsada. Diretsahan lang tayo. Sige, go. Next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Jesse Obongen Jr. Boss, kapag po ba nagme-menstruation ng tomboy, nagagalit din po ba siya katulad ng babae? Oo. Hormones yan eh. Hormones yan eh. Nagagalit din siya katulad ng babae. Marami akong tropang tomboy. Sila rin nagsasabi sa akin eh. Sabi ko, alam mo, tropa, ang pogi mo. Kaso nagkakamens ka. So, talo. Naiinis siya sa akin. Pero kasi kung tropang tomboy, pogi talaga eh. That's my tomboy. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Pussycat. Ayan. Tanong niya po, boss, ano pong masasabi niyo? Baka po kasi dahil babae si VP Sara, kaya po siya ganun ka-emotional lagi sa mga pinagsasabi niya. Oo, siguro. That's one thing. Pero, alam mo, siguro ano yan eh, pride yan eh. Kasi sa mahabang panahon, nasanay sila, nire-respeto sila ng tao eh. Liga. Sige lang oh. Nasanay lang sila, nire-respeto sila ng mga tao eh. Pero, yun nga eh, sabi ko nga, pride nga lang yan eh, pride yan. Dapat, yan yung mga panahon na dapat magtanong na siya sa tatay niya. Yan yung mga panahon na dapat magtanong na siya sa tatay niya. Kasi, hindi ano eh, hindi na nagme-make sense yung mga actions niya. Gano'n na lang, hindi na nagme-make sense yung mga actions niya. Bilis na lang ng konti kasi naka-live ako. Oo, bilis ng konti, naka-live ako. Ayan, keep. 1, 2, 3. Okay. Salamat po. Salamat, brother. Thank you ha. Salamat sa pagbisita. Okay. Okay. Dahil lang ha, obligation lang to. Okay, thank you very much, brother. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe ha. Good night, brother. Balik kayo ulit. Sama niyo yung mga ibang tropa. Yan. Okay. Good evening. Ayun, going back. Oo. Pero yun kasi yung mga panahon na dapat talaga magsabi na siya sa AirPods niya, kausapin niya AirPods niya. Tapos, humingi na rin siya ng verbatim kung ano ba talaga sasabihin niya. Doon na siya humingi ng script. Magaling sa script ang tatay. Si Duterte mismo, si Rodi. Magaling talaga sa script yung tatay niya.
magaling sa scripted, magaling din sa impromptu, dating prosecutor, abogado rin at the same time. Kung ako kay Sara, tangina, kailangan niya na talaga kasi sobra, alam mo yung lumalabas na sa bibig niya, puro emotions after emotions. Naririnig ko yung mga speeches Pantad ng emotions, supposed to be, dapat logical yan Hindi na nagme-make sense Temo katulad nung babantaan niya pa, presidente. Hindi man lang siya, alam mo yun, wala ka man ng panganganingan na binabantaan mo presidente ng Pilipinas. Kahit pa sabihin mong conditional yan, no? Sabihin, hindi, conditional yun, pag may nangyari, bla bla. Oo nga, may nangyari nga. Paano kung yung pinanggalingan nung pangyayari, galing pala sa kampo mo? 'Di ba? Pwede rin naman yun, merong inis sa'yo sa loob ng kampo mo. Nababanatan mo ngayon yung presidente. Wala namang kinalaman yung presidente doon sa loob ng kampo mo. Pero ganun possibility hindi natin iniaalis yun. Hindi rin natin iniaalis yung possibility na merong hindi naman galing sa kampo niya, hindi rin galing sa kampo ng kabila, inis lang talaga sa kanila, ibang grupo naman. Hindi natin iniaalis yung ganun. Kasi demo katulad sa akin, maraming grupo ng mga taong inis sa akin Hindi lang naman isang pirasong tao yung gusto ko mapatay Hindi lang, marami yan. Natatakot na nga yung iba, nagsasalita na ako sa social media kasi kumpleto ako ng ebidensya ron sa iba Well, medyo may konting kulang, pero merong sapat na ebidensya para paniwalaan ng mga tao. Diba? Gets mo yun? Hello, good evening. So ngayon, alam mo yung ang daming gustong magpapatay sa akin, ganun din naman kay Sara diba? Kasi nga, political individual nga siya, marami siyang kaaway, marami siyang kabangga. Automatic yun, pagka nasa politika ka, marami ka talagang kabangga. Hindi automatic yun na yung kalaban mo lang sa politika. Kasi one way or the other, katulad nun, di ba? Noong mga panahong nagsisimula pa lang siya, well, hindi naman. Nung mga panahong hindi pa naboboto ang tatay niya bilang presidente, pero, alam mo yun, seasoned politician na ang airpods niya, etong si Sara, may sinampal sa publiko. Yung, anong tawag dito? Sheriff sa Cebu. Sinampal niya yun di ba? For all you know, baka yun pala isa sa mga gusto magpapatay sa'yo, di ba? Hindi mo naman alam you will never know. Hindi mo alam, pero sinampal mo yun sa publiko. Syempre, mahabang panahon na galit sa'yo yung tao na yan. Syempre, merong pinaglilingkuran yan. Kung sino man yung pinaglilingkuran niya, baka inis din sa'yo. You have to put that into consideration. Tapos ngayon, ano gagawin? Pag may kumana sa'yo, babarata mo yung presidente, di mo naman alam kung kanino nang galing ang bira sa'yo. Di ba? You have to put that into the equation. Kailangan isama mo yun sa equation. Ako naman, ang presidente naman, pinatulan din si Sara. Pinatulan din. Ay, Davao daw, sir, hindi Cebu. Davao? Opo. Akala ko Cebu. Davao daw. Davao. Okay. Gets mo yun? Yung konsepto na hindi talaga maganda yung nangyari sa bansa natin. Hindi maganda. Anyways, sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay, Ana Pakarat. Talaga to si Ano. Sabi niya, boss, free po bang delivery fee sa Deal With Us in Evil? Joke lang po, pero seryosong tanong. Deliver us from evil. Ano po ibig sabihin ng deliver us from evil po? Deliver po ba tayo sa demonyo o ano? Ilalayo. Deliver us from. Hindi deliver us to evil. Ibig sabihin, ilayo mo kami sa masama. Diba? Mula sa masama, lalayo mo kami dyan. Ganun. Yung from, dun ka manggagaling. So, dun ka galing. Deliver us from evil, palabas. Diba? Hindi deliver us to evil. Pambira ka naman. Hindi dahil deliver, binibigay ka agad. Di ganun. Kailangan mo i-check yung ano ba tawag nila doon? Linking verb ba ang tawag doon? Linking verb yan, diba? Yung from at saka to. Linking verb yata ang tawag doon, kung di ako nagkakamali. Kailangan, you have to know your grammar. Diba? Kailangan mo i-check yung grammar mo. Every now and then, sumasablay din man ako sa grammar ko. Pero alam ko naman yung pinagkaiba ng to at saka from. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Ningas JP. Idol Chi, pwede mo bang pakipaliwanag po ang Isaiah 53:5? Ang haba ng talata na yun. Hindi ko kaya paliwanagin na isang bagsak na specific doon ang tanong mo. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Notification. Boss, anong masasabi mo sa magulang na ini-spoiled yung anak nila? Ako, ang dami yan. Bigay lang ng bigay ng pera, bigay ng bigay ng pera, bigay ng bigay ng pera. Akala nila pera yung pagmamahal sa bata. Sila rin naman na magsasuffer ng consequence niya pagdating sa future, diba? So, yung anak nila magiging batugan, tapos akala, instant gratification, lahat ng gusto, nakukuha ka agad. So ngayon, paglabas nila ngayon sa tunay na buhay, ganun din ang mangyayari. Lahat ng gusto ng mga bata, akala nila makukuha nila galing sa mundo. Pag hindi nila makukuha galing sa mundo,
Wala, gagamitin nila yung katawan nila. Common yan. Isa pa, common din, pag hindi nila makuha galing sa mundo, hindi nila pinagtsatsagan. Kasi gusto nila instant, just add hot water. Ayaw mo sa akin, okay, sige, wag na lang. Tapos nagdadrama sa mundo, nagdadrama dun sa My Day, nagdadrama dun sa parang status yata yun sa, sa Messenger. Nagdadrama sa status sa Messenger, tapos pag minessage mo, ano ang problema? Hindi naman magre-reply sa'yo. Sabihin sa'yo, wag na lang. Tangin ang mga ganyang klaseng tao, sad boy, sad girl. Yan yung nakakapag-produce yan mga maihinang nila lang. Bakit? Lahat ng gusto nila, nakuha nila walang pinaghirapan Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Pag-ibig at Unawa. Magandang gabi, curious lang ako kung nakapasok ka na sa mundo ng dark web at ano ang pinakagrabing meron nando sa dark web. Salamat. Bentahan ng karne ng tao. Isa yun sa mga pinakagrabe. Demonic, di ba? Possessions and everything else in between. In general, yung dark web, parang ordinary lang naman mukhang wala. Yung normal na internet. Nga lang, pag hindi mo kasi alam specific kung ano yung hinahanap mo doon, walang makikita doon. Wala masyadong makikita doon. Kailangan alam mo mismo yung domain. Domain man yung tawagin na yun. Siyempre, nakikipanood din naman ako. Ang tawag doon, shoulder surfing. Nakikipanood din ako sa mga tropa. Tapos ang dami rin naman video niyan sa internet. Pero ako personal, hindi ko. Wala akong oras sa ganyan. Sige, next question. Tanong po ito ni PC, kamusta po ang Project 1M mo ngayon? Nasa mga kulang-kulang 130,000. Palipat na rin kami ng bahay bukas. Lipat kami ng bahay kasi masyado nang maliit yung bahay kung saan ko inilagay yung original na mga staff ko ngayon. Magdadagdag na rin kami ng staff kasi abangan nyo kung ano mangyayari. Abangan ninyo kung ano mangyayari. Basta ang target ko rito, at least siguro minimum, at least mga 300,000-400,000 ngayong December. Pagdating ng January, tatansyahan tayo. Alam mo, ito hindi kinoconsider ng mga tao tungkol sa pagtatayo ng negosyo. Hindi kinoconsider ng mga tao kung kailan sila lalabas. Alam na nila kung kailan sila papasok. Pero kung kailan sila lalabas, kung kailan titigilan na nila yung kalugihan nila, hindi nila alam kung kailan. Papakita ko sa inyo, pag tumungtong ng January, lugi ito. Tumungtong uli ng February, lugi pa uli, isasara ko na yung negosyo. Tapos, ibang negosyo naman. Yun hindi kinoconsider ng mga tao Kailan mo isasara yung negosyo? Akala ng mga iba, pag nagbukas ka, hanggang mamatay ka, yun na yun. Hindi ganun. Kailangan mo, ang tawag dun sa stocks, sa market in general, stop loss. Kailangan malaman mo kung kailan ka titigil sa kalugihan na nakukuha mo. Kailangan mong tumigil sa kalugihan. Hindi pwedeng lahat na lang naubos na, pati kotse mo, pati bahay mo, pati kung ano-ano mo, inubos mo na lang sa negosyo mo, putang inang yun, ka-stupiduhan. Iba akala nila, pag nagnegosyo sila, hanggang mamatay yun na yun. Hindi ganun. Dapat alam mo kailan ka lalabas sa negosyo. Pag nalulugi ka na, tansyahin mo kung hanggang gaano kalaki lang ba yung kaya mo ipalugi. Hindi pwedeng lahat na pumasok sa'yo na pera, ilalabas mo rin, tapos unending negative ka pa, kinain na, pati puhunan, pati bahay mo kinain, pati kotse mo kinain. That's stupidity. Yung ibang OFW, ganyan pag nagnegosyo Akala nila, pag may pinasok sila negosyo, hanggang maubos lahat ng meron sila. Inang tanga ang puta. Ay, nako Pilipinas. Papakita ko sa inyo kung paano malugi ng okay pa din. Pakita ko sa inyo. Pag hindi na pumatok ito ng January, isasara ko yung negosyo, pero makikita nyo, ang dami pa rin pera. Marami pa rin matitira. Tapos tutuloy natin ibang negosyo naman hanggang umabot ng 1 milyon. If it takes a year, then so be it. Kung abutin na 1 taon, then so be it. Diba? Wala namang kasamaan kung abutin ng 1 taon itong Project 1M diba? Wala naman ako sinabi sa inyong timeline. Meron ako projection, pero hindi naman automatic na dahil may projection ka, lalapat ka agad yung merkado dun. Patulad nung iba, natangin ako baka ako, 3 months daw magiging milyonaryo. Dollars pa. Putang ina ng mga tao yun, Yung mas malupit pa, absurd Sobrang absurd na nun. 15 days daw, baguhin buhay mo. Alam mo, meron ako nakitang bagong study, yun palang, turns out, yun palang parang 21 days na pag-change ng habit. Hoax pala yun. Myth. Hindi pala totoo yun. Hindi totoo. Kumbaga parang sabi-sabi lang. Kasi yung actual nag-studies talaga mismo, 66 days ang kailangan para mabago ang habit. 66 days ang kailangan para mabago ang habit. Habit lang yun Pero meron taong nagbebenta ng course sa social media, buhay mo mismo, hindi lang habit. Kayang baguhin in 15 days. Matindi pa sa Diyos yan. Ang Diyos nga may mga tao di na kayang baguhin Pero siya in 15 days, kaya kang baguhin basta bibigay mo yung pera mo sa kanya. Putang ina. Ngayon nga, nakita ko, nagbebenta na naman siya ng course Naka-live na naman siya kanina, nagbebenta ng course. Mas okay na yun. Ngayon, nakikita ko, target market niya na ngayon. Mga networker May networking din kasi siya Okay lang yun. Kasi, karamihan naman na sa mga nasa networking, mga mga working age na legal age na Kesa yun dati, ang tinatarget niya, bata.
Tangin ng pangit nun dati. Target niya bata. Lahat bata. Hindi na importante kung minor de edad o lampas ng minor de edad, basta bata. Ngayon ang target niya na bago na, target market, networker. Mas okay na yun. Mas okay na yun. Yun nga lang, yung kung paano nila minamarket yung putangin ng course nila. Babaguhin daw yung buhay mo in 15 days. Tangin ng tindi, no? Absurd. Sobrang absurd nung mga tao na yun, mga claims nila, puta. Aletse yan. Aletse yan. Tangin na. Mga nagsisigawa ng ganyang course, tangin na. May halong pagkasa demonyo yung mga tao na yan, eh. Puta, ano binibenta mo sa mga tao yung kasinungalingan mo? Tapos ang mahal ng presyo, 9,000. Para lang sa kasinungalingan, babaguhin yung buhay mo in 15 days. Eh, tignan mo, mga psychologists nga, psychiatrists ang nagsasabi, based on research, ibig sabihin, sobrang daming data nung pinanggalingan nun para ma-conclude nila na approximately, more or less, 66 days daw ang kailangan para mabago yung anong tawag dito? Yung habit. Habit lang yun, habit, ha. Pero itong tao na to, tangina, pati buhay mo kayang baguhin 15 days lang, basta bibigay mo sa kanya pera mo. Tangina. Antindi. Antindi talaga, sobra. Pakalito. Antindi. Antindi, sobra. Matindi pa sa Mountain Dew yan. Antindi! Sige, next question. Tanong po ito ni isang hotdog nga po dyan. Isang hotdog nga po dyan. Apo, tanong niya po, Okay. Boss, let's focus on MJ Lopez po. Total topic mo siya palagi. Para po siyang isang t-shirt na puti na may isang mancha na lagi mo siyang nakikita yung pagkakamali niya. Pero may mga punto naman po yung mga advices niya. Bakit po kayo ganun sa kanya? I'm not a basher po. Curious lang po ako. Hindi ko naman sinabing si MJ Lopez yan, eh. Pero sige, let's tackle MJ Lopez. Sige. Hindi ba na nakaraan ang sabi niya, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Bakit ngayon merong duality na gumawa siya ng course? Saan galing yung duality na yun? Hindi mo napapansinin yun. Hindi nga niya sinagot yun kahit kailan, eh. Sinagot niya ba yun kahit kailan? Siya na sabi nun, eh. Ang sabi niya dun sa interview niya kay Franklin Miano, my biggest advice is, pa nga yung pagkakasabi niya, mali pa yung pagkakapronounce, eh. My biggest advice is, yung pang tuition fee ng parents mo, ipang business mo na lang. Yun ang sabi niya, diba? Ngayon, why the duality? Bigla na lang may course siya. Nung una, against yun sa educational system, eh, diba? Tapos ngayon, pagka siya pala gagawa ng sarili niyang educational system, okay lang. Pero educational system na nakapamarali sa mahabang panahon na sinisiraan niya, diba, na ang sabi niya, yung mga may-ari daw yung mga ang sabi niya, merong isang interview na ganun, eh. Don't quote me on this, ha. Pero ang sabi niya doon, yung mga teacher daw ng business school, wala daw business. Merong mga ganung videos, eh, diba? Tapos ngayon, why the duality? Na pag siya pala magtatayo ng kurso, okay lang. Pero yung kursong nakapamarali sa mahabang panahon na nakagawa na ng maraming abogado, nakagawa ng maraming doktor, nakagawa ng maraming piloto, yun sinisiraan niya. Sige. Hindi naman niya sinagot yan, eh, diba? Sinagot ba niya yan? Sige. You tell me, sinagot ba niya yan? Why the duality? Kasi, alam mo, between educational system and MJ Lopez, educational system ako, pasensya na. Doon ako, pasensya na. Kasi, alam mo, diretsahan lang, yung ginagawa ni MJ, maraming out-of-school youth na magagawa yan, eh. Na para bang ang dating, mag-sign up ka na sa course ko, huwag ka na mag-aral. Ngayon, ano ngayon ang implication nun? Ang laking damage niya sa society. Ang laking damage niya sa society. At maraming katulad niyan. Ako naman, ang pagmamalasakit ko lang sa kapwa-tao, eh. Hindi dahil tuturo-turo ka dyan, eh, okay ka na. Hindi dahil marami kang ginagawang tama, okay ka na. Hindi ganun. Bakit? Tignan mo, kung ganun rin lang naman, marami palang ginawan tama, tapos isang pirasong mali lang, okay, dapat palampasin na lang natin yung mga ganun. Di sana, yung mga nasa loob ng kulungan, ilabas mo na lang lahat. Bakit? Mas marami namang ginawan tama yung iba ron, diba? Kasi sa pagkakamali nila. Nakapatay lang ng isang tao, eh. Diba? Nakapagnakaw lang ng milyon, eh. Diba? Tinanong mo pa ba kung saan ginastos yung milyon na ninakaw nila? See? Alam mo, kung ganun din lang naman ang mindset mo, na puta, may ginawang tama, nakadepende yan sa laki ng damage. Gano'n ba kalaki yung damage? Ang laki ng damage, eh. Diba? Baka pag pinalabas natin yung mga out-of-school youth na nadali niyan, ng mga networking in general, ng mga courses in general, baka hindi mo na mabilang. Good evening. Baka hindi mo na mabilang kung gaano kalaki damage niyan sa mga kapwa-tao. Na held liable ba ang kahit na sino nung patigilin ng pag-aaral ng mga ganyang mga may-ari ng mga courses, yung mga kabataan? Sino held liable doon?
Sabihin nyo, hindi, kasalanan ng mga kabataan yun. Oo nga, pero there is such a thing as insinuation of minor, corruption of minor. Diba? Sabihin mo, hindi naman nasampahan ng kaso. Dahil ba hindi nasampahan ng kaso, wala nang kasalanan? At dahil ba nasampahan ng kaso, automatic may kasalanan kagad? Alam mo, hindi nyo mahihilot ang utak ko dyan. Hindi nyo madadark psychology utak ko dyan. Hindi. Matanda na ako masyado para dyan. Ang tinitignan ko, gaano kalaki damage. May damage sa isip ng mga kabataan yung mga ganyang course na yan diba? May damage sa isip ng mga kabataan yung mga ganyang course na yan. Ano damage sa isip ng mga kabataan? Yung mga nagsisipagbenta niyang course na yan, pinamamarali na parang yan nakapalit na educational system. Yeah. Diba? Pinamamarali nila na parang kapalit na ng educational system yan at wag na kayong mag-aral, bigay nyo na sa akin yung pera nyo. Sige, prove me wrong. Prove me wrong. Hindi nyo ako mapapasubalian dyan. At binabanatan ko lang naman siya doon sa mga bagay na sinabi niya sa social media na tinuro niya sa mga tao diba? Public awareness lang ito. Para aware lang ang publiko na merong ganyang konsepto ng duality doon sa mga nagbebenta ng course na sinisiraan nila ang educational system kasi may pinofront pala sila na sa kanila na lang yung pera mong pan-tuition fee mo. Tapos pagkatapos nila makuha yung tuition fee mo, automatic ba may trabaho ka agad? Mapapakinabangan mo ba yung mga putang inang certificate na sila lang naman na nagpapaprint? Ina-acknowledge ba yan ng DepEd, ng CHED, o kahit TESDA man lang? Pinarehistro man lang ba nila yung mga courses na yan doon? Ano kaya na efficacy yung mga putang inang courses na yan? Na yung pera mo, na sana pinang-tuition fee mo, papuntahan sa bulsa nila. Ano efficacy yung mga courses na yan? Sige. Yeah. See? Why the duality? So, ibig sabihin, pag educational system pala bibira, ayaw, tutol ka. Pero pag ikaw ang babanat, nagagawa ka ng sarili mong course, okay lang. Diba? Gaano karami ngayong out of school youth magagawa ng ganyang klase ng tao? And I'm not talking MJ Lopez. I'm talking about the entire industry na gumagawa ng mga courses na kapalit kuno ng educational system. Mali ba ako? Sige, kayo ngayon na magsabi sa akin, Pilipinas. Type yes kung palagay ninyo tama ako. Type no kung palagay ninyo mali ako. Sige, go. Kayo ngayon pasasagutin ko. Kaya marami nag-yes dito sa... Kaya ako sa inyo, Pilipinas, matuto kayo makinig sa mga tao na tapat sa inyo. Hindi sa mga taong alam mo na ang dahilan kung ba't sila nagsisipagsalita sa social media para kunin yung pera nyo. Tapos, in exchange sa pera nyo, bibigyan kayo ng kung ano mga putang ng mga delusion ng mga bunganga at laway lang nila naman ng kapalit. Tapos, wala ka namang mapapalaron dahil wala ka namang makukuhang certificate na kapakipakinabang sa totoong merkado. Diba? Pinamamaraling kapalit ng educational system yung mga putang ng mga courses nila na yan na para bang pag nag-sign up ka dyan, magbabago buhay mo. Ganon nila pinamamarali. Pinalalabas pa nila effective daw yan, effective. So lumalabas ngayon, parang ang efficacy niyan, nasubukan na nila sa sobrang daming tao, diba? Tapos, ina-acknowledge ng gobyerno. Parang ganon ang tunog Pero tangina, ni isang anong tawag dito? Anong tawag doon? Approval. Galing sa CHED, galing sa TESDA, o galing sa DepEd, pupusta ko sa'yo, titi ko, wala yan. Wala yan. Ang meron lang dyan, business permit. Hindi naman automatic na may business permit, okay na agad Diba? Nagtuturo ka sa mga tao, tapos ang tawag mo dyan, course. Diba? Tapos pinalalabas mo pa na kapag mag-aaral sila sa totoong eskwelahan, na nakagawa na ng maraming doktor, abogado, piloto, engineer, at kung ano-ano pa, para bang sayang ang pera nila dun. Tapos pag sa'yo ibibigay yung pera, okay lang. Tama? The duality. Sige, ngayon, sige, ngayon nyo ako banatan tungkol dyan. Saan ako mali? Saan ako mali sa lahat ng sinabi ko? Tiyan mo nga, sige, sino tututol? Sino tututol? Puro yes ang dito. Saan ako mali? Sige. Scam daw. Scam yan sa MJ Lopez. Gio Flumbag, MJ Lopez, sipag, talino at tiyaga na may konting panloloko sa kapwa. No to kupal courses. Diba? Alam mo, kung magtuturo ka sa mga tao, turo mo yung mga bagay na na-experience mong totoo. Diba? Tapos wag mo na lang pabayaran sa mga tao. Diba? Katulad dun sa akin, diba? Pinababayaran ko ba sa inyo? Ang mga nagbabayad dito, yung kumakain ng sinigang, pinaghanap buhay namin to. Pero hindi ko pinababayaran sa inyo yung laway ko. Sabi ni Rolando Galang Jr. Sir, mas okay pa ang TESDA kaysa dyan. Kaya nga at least sa TESDA, ako personal, nag-aaral ako sa TESDA, naging call center agent talaga ako. Diba? Naging call center agent talaga ako at nakarami ako kahit papano ng mga posisyonan sa loob ng call center. Isipin mo yun. Nag-aaral ako sa TESDA yun
Eh, ikaw ba, pag nag-aral ka dyan kay MJ Lopez, automatic, negosyante ka agad? Putang ina naman. Automatic, ayos ka agad yung buhay mo, katulad ng 15 days na sinasabi niya. Huwag tayong maglukuhan. Huwag tayong maglukuhan. Alam mo, simple lang naman yan eh. Public awareness yung binibigay ko sa inyo. Pinatutunog ko lang na galit, pero di ako galit sa kanya. Walang personalan dito. Hindi ako katulad niya na may personal. Meron daw criminal record. Tanga, wala akong criminal record, Brad. Wala akong criminal record. Malinis ako trumabaho. Criminal ako, pero wala akong criminal record. Wala record yan. Humanap ka ng record kahit saan courthouse, wala ka makikita. Malinis ako trumabaho. Hindi ako kasing tanga mo, halatang halata. Halatang halata eh. No? Interesado ako sa pera ng taong bayan. Interesado. Okay lang yun eh. Kung malinis eh, diba? Pero yung putang ina, interesado ka pati sa tuition fee ng bata. Sobra naman yan. Sobra naman yan. Ang dami mong gagawing out of school youth sa ginagawa mo yan. Ang dami mong gagawing out of school youth sa ginagawa mo yan. Sige, saan ako ngayon mali, Pilipinas? Saan ako ngayon mali? You tell me, saan ako mali? Wala nagsasabi dito. Puro Kaya ko rin naman gumawa ng mga ganyang course eh. Hindi nyo alam yung taba ng utak na meron sa akin. At sigurado ako sa inyo, pag ako gumawa ng mga ganyang course, may detalye. Pero tignan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Hindi naman ako aprobado ng JED. Diba? Hindi ako aprobado ng ng DepEd. Hindi ako aprobado ng TESDA. Ano gagawa ko ng course? Alam mo ba ibig sabihin ng course? Direksyon. Ginagawa mo ng direksyon yung kapwa-tao mo. Tangina, diba? Ginagawa mo ng direksyon yung kapwa-tao mo. Saan papunta? Papunta sa bulsa mo yung pera? Yun ang direksyon nila? Diretsahan lang tayo. Good evening. Ayan. Sabi tuloy ni Kenji Gallardo, yung puting damit na may konting matcha, butas-butas naman pala. Hindi ako may sabi niya, kaya may sabi niya, balakid yan. Hindi ako may sabi niyan. Next question tayo, sir. Basta doon sa kung ano yung nakita ninyo sa social media, yun lang din yun. Binanata naman na siya ng mga tao tungkol dun eh, di ba? Eh, parang ano lang yan eh, pagkakaiba lang, parang ano yan, Nico David versus Makagago ngayon, di ba? Ang nag-expose talaga, hindi naman talaga si Makagago eh, ang nag-expose talaga si Ato. Tapos si Nico David, binanata si Makagago. Mali. Di ba? Barking at the wrong tree. Eh, hindi naman talaga ako nag-expose dyan eh. Nag-expose dyan sarili niya eh. Nilabas niya yung sarili niya sa social media. Sinabi niya na yung pang-tuition fee, pang-business na lang. Tapos sinasabi niya rin na parang yung mga, parang ang dating eh, yung mga teacher na nagtuturo ikaw ng business, wala daw business. Parang ganun ang dating. Diba? Hindi naman ako nag-expose sa tao niyan. Siya nag-expose diyan sa mga katiwalian niyang sarili. Siya nagsabi nun sa social media, tapos binanata na siya ng mga tao ron. I'm just doubling down on it. Para hindi nakakalimutan ng mga tao na ang dahilan kung bakit merong ganyang course na yan, na binebenta, na magbabago daw ng buhay ng kapwa-tao, eh ang dahilan yan kasi sinabi niya nung una na yun daw ikang mga pang-tuition fee, pang-business na lang. Eh tapos ngayon, mukhang hindi na yata gumagana na ipang-business yung pang-tuition fee, kaya ginagawa, pinang-enroll na lang sa kanya. Pang-enroll na lang sa kanya. Siyempre, nanghuhula lang ako, di ba? Bahala na kayo. Pero sa akin, Pilipinas, I'm just giving you awareness kung ano nakikita ko sa social media. Alam niyo namang, hindi naman ako bayad dito at alam niyo rin namang, hindi naman ako kumikita sa social media, diba? Alam niyo na yun. Kasi sabihin niyo, may pangapasok na pera galing sa mga stars. Hindi kita yun, tanga. Wala pa nga sa puhunan yan eh. Diba? Bumili ka ng mga equipments na pang-vlog, akala nyo napakamura. Eh, ito nga lang DJI eh, puta, gasinong kulang-kulang 20 mil ang presyo ng isang microphone lang. Palagay nyo ba, naka 20 mil na ako dito sa social media, sa pa-stars lang? Mula nung nagsimula ako rito. Tangina, ang YouTube ko nga, $250 pa lang eh. Ngayon running mula nung nagsimula ako sa YouTube, $250. Gasino lang naman yun, barya-barya. Hindi mo nga makonsider na nakita eh. Hindi kita yun. Bumalik lang yun, galing sa puhunan din. Puhunan, wala pa sa puhunan yun eh. Hindi ito alam mo itong social media ko, diretsa lang tayo, hindi ito para kumita ako ng pera. Hindi ganoon ang social media ko. Ang social media ko para magkaroon ng awareness ang mga tao tungkol sa maraming bagay ng buhay, including the people, yung mga ginagawa ng mga tao sa social media na alam mo namang lisya at mabaho sa pang-amoy ng publiko. Hindi naman ako sumira dyan eh. Sumira dyan, sarili din niya eh. In-expose niya yung sarili niya, tapos binanatan siya ng mga tao. Wala, nire-reverberate ko lang yung mga bagay na binanat sa kanya ng mga tao. Diba? Hindi sa akin galing yan. Sa kanya galing yan. Paalala ko lang sa inyo, sa kanya galing yan. Yung pang-tuition fee, pang-business na lang, sa kanya galing yan eh. Hindi sa akin galing yan. Yung gumawa siya ng course, sa akin ba galing yun? Gabi-gabi nga nilalive niya yung course niya. Diba? Nagkukunya rin nagpapatanong, pero totoo, papunta talaga doon sa course, sa enrollment ng course. Punta ka maglokohan. Ako, ito, wala.
Pag naririnig mo ako, nagpapatanong ako, di ba? O, saan papunta ngayon yung pagpapatanong? Bumili ka ng sinigang. Pinaganap buhaya namin. Akala mo naman doon talaga ang punta. Hindi, ang punta niyan, may mga Visayas, may mga Mindanao na wala namang kapasidad pumunta ng Metro Manila eh. May mga taga-norte, taga-south ng Luzon na walang kapasidad pumunta rito sa lugar na to para bumili ng ganito. Ang pinaka-bottom line niyan, maging maayos yung buhay ninyo. Maging maayos yung buhay ninyo, tapos ipagdadasal ninyo ko, baka sakali may pag-asa ako sa langit. Yun talaga yung totoo niyan. Alam mo na, tangina sira. Alam niyo naman sira na ulo ko talaga. Alam niyo naman yun. Wala naman bago. Sinabi ko na ng paulit-ulit yun, sira ulo ko. Ako lang naman yung kaisa-isang nagtsatsaga sa social media na mag-live gabi-gabi para makatulong sa mga kapwa-tao na wala namang talagang kinikitang pera dyan. Ako lang yung kaisa-isang ganyan. Wala kayo ibang makikitang influencer na nagtsatsagang gabi-gabi magbigay ng information sa mga tao, magbigay ng awareness sa mga tao. Ginagawa ko naman tungkol dyan kay MJ Lopez, public awareness lang naman yan. Merong mga bagay na napansin ng publiko sa mahabang panahon. Nakipansin lang ako sa napansin ng publiko, hindi ako nagsimula niyan, hindi rin ako nag-expose sa kanya. Yan naman ako yun. Tungkol sa exposition, doon kayo makinig pangalan to? Si Makagago, ganun. O kinig ka kay Nico David. Kung meron pang credibility sa si Nico David, bala ka na. Doon ka sa kanila makinig pagdating sa expose ng mga tao. Doon ka sa kanila makinig. Pero ako, public awareness lang ako. Yung mga bagay na kayo na rin naman yung nakapansin, nire-reverberate ko lang, pinapalaki ko lang yung boses sa social media. Kayo nakapansin yan, hindi sa akin nanggaling yung information na yan. Hindi sa akin nanggaling yan. Nasa social media na yan sa mahabang panahon. Sige, next question. Ito po, galing po kay Binibining Alodia. Boss, good evening po. Sana po mapansin nyo, kanina ko pa kasi kahapon ko pa fina-flood tong tanong na to. Ano pong masasabi mo sa mga kababaihan na kumakabit sa mga may asawa na may asawa? Ang asawa ko po ay isang pulis at yung kabit niya ay proud pa na may jowang pulis pa daw. Ngayon, buntis po yung kabit. Ano pong masasabi mo po? Kasi di ko na po kaya yung ginagawa sa akin ng asawa ko at nung kabit niyang proud pa. You are welcome na hiwalayan. You are welcome na hiwalayan. Ganun lang naman kasimple yun diba? Kasi pinapayagan naman yung paghihiwalay in case hindi nyo alam sa Biblia, pinapayagan yan. At yan na nga mismo yung grounds, ang tawag pakikiapid. Tsatsagay mo lang ang basahin, kay Mateo yun, nakasulat. Maliban na sa kung pakikiapid. Yun, pinapayagan ng paghihiwalay sa ganyang kaso. And it's completely up to you kung matitiis mo yung ganun o hindi. Diba? Ano yan, option mo naman yan eh. Option mo magstay dyan sa ganyang relationship. Option mo rin na hindi. Option mo rin na parang maging katulad ni Bugoy na Kuy-Kuy, nasa isang bahay kayong lahat, sama-sama. Option mo yun, diba? Pero option mo rin naman na hindi pumayag sa ganun. You have multiple options in front of you. Pwede mong tanggapin yan, pwedeng hindi. Nakadepende na lang ngayon. Matuto ka ngayong anong tawag dito? Cost and benefit analysis. Cost and ben kung tawagin nila. Cost and benefit analysis. Anong pakinabang sa'yo pag humiwalay ka? Mas malaki ba ang pakinabang sa'yo pag humiwalay ka versus nanatili ka dyan? Check mo na lang, cost and benefit analysis. Ikaw nang bahala. So ngayon, tungkol dun sa kabit, wala naman ako masasabi ron eh. Kasi mga tao talaga, pag uniformado, attracted sila sa ganun eh. All the more, pag may pera, mukhang parehas yung asawa mo ron eh. Uniformado na, may pera pa. Ganun kasimple yun. Attracted sila sa mga ganun, regardless kung may asawa o wala. Wala naman ako masasabi ron kasi malamang hindi rin naman nakikinig sa akin yun eh. Ikaw ang nakikinig sa akin. Ngayon, ang maya-advise ko sa'yo, ito advice talaga, to cost and benefit analysis ka. Yun ang sagot ko ron. And then you make a sensible decision out of everything that you have considered. Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay consider mo. Na gaano ka, palagay mo ba, gaano ka pakaganda ngayon para makahanap ng isa pang lalaki na magiging matino kaya yung lalaki na yun. Depende sa kung anong kaya mong i-offer sa lamesa o baka hindi pag umiwalay ka sa kanya. O pag nanatili ka naman sa kanya, anong sakit naman ng ulo ang meron ngayon dito versus anong privilege na makukuha mo kasabay nung sakit ng ulo na yun kung sulit ba o hindi. Pag kumalas ka, sulit ba o hindi yung sakit ng ulo at yung privilege? Pagka nanatili ka naman, sulit ba yung sakit ng ulo at yung privilege? Yun, cost and benefit analysis mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ipahabol siyang questions. Sige. Sabi niya, boss, habol ko lang po ito. Meron po kaming 4 na anak at matagal ko na po siyang gustong iwanan dahil po sa pinaggagawa niya at dinadala niya pa kasi yung babae niya doon sa hotel na kasama ng mga anak ko. Ano pong masasabi niyo po kasi paghihiwalayan ko siya, pinagbabantaan niya akong papatayin niya ako at ang mga anak ko at ayaw niya akong pakawalan. You are also welcome na magsampa ng kaso kung kasal kayo. Kung hindi kayo kasal, pwedeng grounds yung pagbabanta niya para magsampa ng kaso. Pwede. One way or the other, pwede ka magsampa ng kaso. Pero, willing ka ba na mag-go through dun sa hassle na yun?
Ayaw kang pakawalan, ayaw ka ba talagang pakawalan o ayaw mo lang umalis? Kasi magkaiba yung ayaw kang pakawalan sa ayaw mo umalis. Kailangan niya mutual. Diba? Oo, ayaw kang pakawalan, pero pag ayaw mo naman ng manatili, wala namang pwedeng mamilit sa'yo sa isang relasyon na ayaw mo ng manatili. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ngayon, willing ka ba na mag-go through dun sa hassle na magsasampa ka ng kaso? Siyempre, you have to consider na 4 yung anak mo, dadalhin mo ngayon yung 4 na yan. Diba? Siguro, in the first place, sana, bago mo pinili yung asawa mo na pulis, sana, kinonsider mo muna na ang mga pulis, matulis. Maraming pulis kasi nakikinig sa akin ngayon eh. May mga pulis naman na tapat. May mga pulis na tapat sa asawa. May mga pulis na tapat sa asawa. Nakakilala ako ng ilan. As in, yung asawa nila, hanggang pagtanda, yun lang talaga. May mga pulis na tapat sa asawa. Yun nga lang, pagka uniformado ka kasi, and this goes in general, hindi lang sa mga pulis, kahit sa militar o sa doktor o sa abogado, pag uniformado ka, lisensyado ka pa at the same time, alam mo, you are faced with too much temptation. You are faced with too much temptation. Isipin mo, wala naman akong lisensya eh. Diba? Wala akong lisensya. Bukod sa driver's license. Diba? Driver's license. At saka ilang mga maliliit pang lisensya, pero hindi mo makonsider na professional licenses. Diba? Pero, I am also faced with the same level of temptations. Diba? Kakagulo sila. Alright. Okay, yung mga usual na pangyayari sa barangay. Kailangan natin ng pulis na matulis. Yan, nasagot ko na. Next question. Sabi niya, meron pa siya isa, boss, lulubusin ko na taga Cebu kasi ako, hindi ako makahapunta sa'yo. Boss, ano pong gagawin ko sa babae na pinupost pa ako sa social media na parang ako pa yung mali, tapos siya ang tama? Ako naman na magtatanong sa inyo, kasal ba kayo? Pakisagot mo akong kasal kayo. Sabi ni Joel Moncada Estrera, ilapat niyo na kay Tolpo yan. Sige lang. Kasal ba kayo? Habang inaantay, sige, picture mo na. Go. Mas may tanong din ako. Sige. Inaantay ko yung ano Ayan, nag-comment na thank you. siya ulit, sir. Okay. May tanong ka rin. Okay. Antay mo muna itong isang piraso, susunod kita. Sige, go. Sabi niya, yes po, boss, kasal po kami. Good! Tangina, good. Okay, sige. Pasok yan sa ano. Diba, sir, di pa tayo sa post? Sige. Yes po, boss, kasal po kami at yung kabit niya minor 19? 19? De edad. Ano Okay, pong good. dapat kong gawin? Tangina, pasok yan, pasok yan. Kolektahin mo lahat. Kolektahin mo lahat ng information, tapos sampahan ng kaso. Yung babae muna, yun muna, doon ka muna sa babae. Kasi kasal kayo, buntis yung babae, may pruweba ka ngayon. Kasi ganun yun eh. Para mo mapatunayan na merong, hindi ko nagagamitin legal term. Para mapatunayan mo na may pakikiapid yung lalaki doon sa babae, kailangan may pruweba ka. The fact lang na buntis yung babae, kung hindi rin lang naman itatanggihan nung lalaki, at hindi rin tatanggi nung babae na buntis siya doon sa lalaki, doon sa asawa mo, pasok yan. Lusot yan. Uy. Lusot yan. Tangina, maniwala ka sa akin. Malaking pera yan. Lusot yan. Lusot yan. Malaking pera yan, puta. Tangina, maniwala ka sa akin. Kung ako yan, nako, putang ina. Maniwala ka. Lusot yan. Tapos, wag mong ipakukulong dun sa presinto kung saan naka-duty yung asawa mo. Para pwedeng may massage parlor dyan. May massage parlor. Massage parlor. Yan nga lang, buntis. Medyo mahirap ang massage parlor kapag kabuntis eh. So, syempre, sensitive ang pagbubuntis, diba? Wow. Pero, di ba? You understand how twisted my mind works. Naintindihan nyo na yun. Naintindihan nyo na yun. Alam nyo kung gaano ka-twisted ang utak ko. Alam nyo kung gaano ka-twisted ang utak ko. Ayan, di ba? Kanya-kanya comment na sila. Kaya itsura ni Gail ngayon, no? Nagbabasa siya ng mga comments, eh. Diba? Pasok yan. Unahan mo muna yung babae muna. Wag muna yung asawa mo. Para yung asawa mo, meron pang option na bumalik sa'yo, tanggal ngayon na sakit ng ulo mo, na alam niya, lahat ng kakalantiriin niya, kakasuhan mo. Putang ina, wee! Yes! Tapos tignan mo, magdodraw ng white flag yung babae na yan. Ang tapang niya, di ba? Post-post pa siya tungkol sa'yo, di ba? Screenshot mo lahat. Tapos, tsaka mo ngayon sampahan ng kaso. Ang daming pwedeng isampa na kaso dyan. Tangina, kasama dyan, pati cyberbullying. Tignan mo, ngatugan-tumbong yan. Ngatugan-tumbong yan, manuwala ka sa akin. Ngatugan-tumbong yan, pag sinampahan mo ng kaso yan. Tapos ngayon, kailangan niya ngayon humanap ng, mag-scramble ngayon para humanap ng putang inang abogado na kung sino man yung magtatanggol sa kanya. Tapos gabi-gabi, hindi matutulog yan sa tindi na stress. Manuwala ka sa akin, doon lang sa mismong punto lang. Tapos patagalin mo ng patagalin ng kaso. Patagalin ng kaso hanggang sa mas stress ng gusto yung putang inang yan. Pagsisisihan niya, pinanganak siya sa mundo. Pagsisisihan niya, pinanganak siya sa mundo.
Tanong mo mga abogado, kabisado nila yung konsepto niyan. Kabisado nila yung konsepto na pag nagsampa ka ng kaso ron sa kabilang panig, lalo na 19 anyos, ang tapang-tapang mong putang ina ka, laglagan to ka mo dyan kapag kami nagsampa sa'yo ng kaso. Laglagan to ka mo dyan pag may nagsampa sa'yo ng kaso. Tang ina, lahat ng confidence mo sa katawan, isusuka mo. Susuka mo lahat ng confidence mo pag may nagsampa sa'yo ng kaso. Tignan mo, magmamakaawa bigla sa'yo yan. Mababaliktad yung lamesa mo, lalo sa sobrang yabang niya, papunta rin sa nakaluhod na sa'yo, nagmamakaawa. Ay, nako. Tapos makikiusap yan, baka pwede mong tanggapin yung pera niya. Uy. Oo, seryoso yun. Seryoso yun. Seryoso yun. Ang tawag, settlement. Settlement. Oo, mas okay pa na isettle mo kaso kaysa patakbuhin mo yung kurso na yun. Tangina, ang tagal niyan. Ang tagal niyan. Ang tagal na makakapag-produce ka ng stress sa kanya. Doon ko nakikita yun. Ang tagal mo, matagal yung proseso, pero mapapakinabangan mo yung bagal ng proseso sa pagsasampa ng kaso para stressin yan paulit-ulit, araw-araw na hindi makakatulog yan. Hanggang sa masiraan ng ulo yung putang inang yan. Yun ang sagot ko ron. Ayos, no? Twisted, no? Twisted. Comment siya ulit, sir. Binibining Alodia, maraming salamat sa advice, sir, pero naluoy ako sa bata. Bata pa kasi. Naluoy naawa. Ayun, naawa. Taga Cebu to eh. Hindi, ang tapang eh. Diba? Ang tapang eh. Pinapost ka pa sa Facebook eh, diba? Tapos yun na nga rin ngayon na magpo-produce ngayon ng sapat na takot para dun sa asawa mo para moving forward, mangilag na siya sa ibang babae. Kasi alam niya sasampahan mo ng kaso lahat ng babae. Eh, iniingatan mo yung boundary ng pamilya mo eh, diba? Iniingatan mo yung boundary, 4 anak nyo eh. Oo, diba? Alam ka na may pakulong mo yung lalaki. Eh di ngayon, problema ka pa kung saan mo kukunin yung pangkain ng 4. Ayun, kailangan magkaroon ng mindset yung lalaki na kahit tangina mo, kahit pulis ka, kaya kong gawin kahit anong gusto ko sa'yo dahil 4 ang anak natin gago. Oh. Ganon kasimple. Ganon kasimple. Sige, may tanong daw si brother. Pasa mo muna yung mic sa kanya. Idol, may tanong ako. Para makita ko rito sa TV. Sa TV. Sa TV. Okay. Idol, from Pasay pa. Oh, Pasay. Boss, anong isa akong online seller? Okay. Anong thoughts mo sa negosyo na malaki magtubo? Masama po ba yun? Hindi naman. Ang magsasabi niya ng merkado eh. Kapag ka maliit ka magtubo, automatic, mahihirapan kang makalagwa. Pag malaki ka naman magtubo, nakadepende sa merkado, kung pinapatos nila, hindi naman considered na basic necessity yan. Kasi basic necessity kasi yung bigas, yung itlog, raw goods, di ba? Yung mga yan, merong SRP yan eh, standard retail price. Diba? So kung yung sa'yo, kung hindi siya pasok dun sa mga bagay na may standard retail price, at considered luxury yan, mga tipong bag, motor parts yan, hindi naman, hindi naman basic necessity yan eh. Wala akong nakikitang mali ron kung malaki ka magtubo. Nagkakatalo na lang yan kung bibilin pa rin ng mga tao. Yan ang sagot ko ron. Negosyo yan eh. Ito boss yung sticker. Uy, may sticker ako. Boss na comment, pina-plug ko, ayaw basahin ni Gayle. Yeah. Ang dami nagpa-flood eh. Oo yun, nakita mo na ngayon, dami nagpa-flood. Salamat. Dikit mo ron, brother. Dito sa bungad. Meron dyan dikitan. Freedom Wall. Freedom Wall. Ayan. Sige, go. Pipicture daw muna. Habang nagpapapicture sila, kuha ka muna ng question, Gil. Go. Ayan, kanya-kanya kanya-kanyang opinion yung mga tao kanina, sir, sa topic mo kanina. Ayan. Ayun po, nahihiya. Yung asawa ko. Kanya-kanyang opinion yung mga tao. Basahin mo nga muna. Nakurious din ako. Ilan ang viewers natin? Meron kang 392 sa Facebook, 640 naman po. Go. Joel Moncada Estrera, magsampa ka na ng kaso, madam. Naka-ready na yung cellphone mo. Ayan, sabi naman po ni Chesterson Oti, kailangan talaga legal wife. Sabi Thank you, nito, brother. sir. Idol, Okay, sige. Kunwari Kunyari ako ka nag-picture. halatang nanonood eh. Sabi po ni Chris Gala. Thank you, brother. Salamat ha. Maraming salamat. Pasay. Sabi po ni Chris Nakakatuwa. Galang, sampahan mo ng kaso yan, madam, para po matauhan yung mga taong sa susunod na gagawa ng ganyan. Hindi ka.
Pa-picture ka rin sa akin. Sige. Tanong po ito. Tayo nyo muna matapos yung take out. 1 hour na. Okay, sige. Ngayon kayo napansin, 1 hour and 20 minutes na tayo Napasarap. sa, Napasarap. sa Facebook Napasarap. 2 Oh, hours, hindi. Wala naman kasi tayo kahapon eh. 2 hours and 40 minutes dito naman sa TikTok. Okay. Oh, in fairness, para sa 2 hours ha. Mga taga-TikTok, binabati ko kayo. Mataas na attention span ninyo. Maabot na ng 600 na ganitong oras ha. Ingat kayo, dahan-dahan kayo sa biyaya. Umaabot na ng 600 ang TikTok kahit 2 oras na nakakalipas. Ayos. Sige, go. Next question. Last question siguro? Hanap tayo ng medyo matinding questions. Kung wala, pwedeng isa pa. Okay. Kumuha ka naman ng isang question habang naghahanap. Kesa, alika. Kanina, TikTok. sir, may nagtanong dito. Okay. Kanina ko ba nakita kaso nawala? Okay. 1-1, paano daw i-handle at paano magkaroon ng emotional intelligence at paano daw siya ilalagay sa tama? Okay, thank you. Okay. Tumigil na akong pag-iossi eh. Pero hindi naman kasali ron yung tabako. Pero tinigil ko muna lahat para sama-samang hindi na ako mapabalik ng pag-iossi. Ilang araw na akong hindi nag-iossi? 18 days? Yeah, 18 na po. Okay, 18 days. Ha? 10? Okay. Nakalimutan ko eh. Ingat kayo dahan-dahan sa biyahe. Okay. Pabili muna tayo. Kung merong 24 hours na bilihan ng bigas. Okay. Anong oras na ba? Pabili muna ng bigas. Ingat kayo dahan-dahan. Yan po. Marami-rami pa? Okay, ngayon na magpabili ng bigas. Doon sa binibilan ko, Cagayan, kung yung bago dumating ng Cagayan, tingnan nyo na lang. Kasi may panaderia dun eh. So baka 24/7 sila. Kasi may panaderia. Sige ako na lang sila. Sige. May tanong daw po siya. May tanong. Okay, sige. Ha? Emotional intelligence pala. Teka, emotional intelligence muna. Unahin nyo muna resulta. Unahin yung resulta. Tsaka mo ilagay yung emotion na kailangan para dun sa resulta. Yun. Tapos matuto kayo maglagay ng sarili nyo sa sitwasyon ng kabila. Yung iba, tanga eh. Sarili lang na nakikita nila. Hindi na nakikita yung sitwasyon ng kabila eh. Sige, go. Next question. Kailangan po ba magpakita? Para alam ng tao kung sino yung nagtatanong. Baka sabihin, pilanted yung tanong. Hello. Idol, Idol, anong masasabi mo sa mga gumagaya sa'yo? Ng yung kakapost lang na mga nakatatlong kita na ako na iba't ibang lugar na gumagaya ng overload sinigang me. Ano okay masasabi lang. mo? Hindi naman kasi totoo negosyo to eh. Ito yung parang ipapakita ko lang sa mga tao kung paano kumita ng 1 milyon. Pero hindi yan parang totoong negosyo tapos, diba, bla bla, na ako lang dapat. Hindi ganun. Free market ito, kahit sino kayang gumaya. Kahit sino pwedeng gumawa ng sinigang, ganun. Yung iba nga parang sinigang na baboy pa yung kanila. Okay lang yun. Ayos nga yun eh. Maganda nga eh. Di nakapagbigay ako ng idea sa kapwa-tao. Kung gagayahin nila, di gayahin nila. Mas maigi pa nga sa akin yun. Nagkaroon sila ng hanap buhay kaysa nagtsatsaga sila sa trabaho nilang bulok na hindi naman nila gusto. Diba? O di nagkaroon sila ng hanap buhay, nagkaroon sila ng idea. Yun naman talaga pinaka-bottom line nito eh. Ang bottom line nito, hindi yung hindi ako gayahin ng mga tao. Hindi, ang bottom line nito, matuto mga kapwa-tao. So kung sa paggaya, matututo sila, then so be it. Okay sa akin yun. Mas maligaya ako sa ganun. Even better nga eh, pag nawala na kami rito, wala na yung sinigang na bakal, Chichester, diba? Kasi tapos na yung Project 1M. O edi, yung ibang customer ko, dun nyo, supportahan nyo yung mga iba. Supportahan ninyo yung iba pang nagkaroon ng mga sinigangan dahil dito sa project na to. Ayun, kayo na yung, alam mo yun, matuto kayo sumuporta sa kapwa nyo Pilipino. Nagtataka ako rin sa iba, parang pang exclusive lang na hindi pwedeng gayahin. Hindi ko maintindihan talaga yun eh. Hayaan mong gayahin ka ng tao. Kasi pag ginagaya ka ng tao, ikaw yung sumisikat nun eh. Isa pa, pag ginagaya ka ng mga tao, then you have a free market, you now have a competition for you to be able to prove yourself that you are the best in what you are doing. Diba? Ganun yung konsepto eh. Ako naman, hindi naman ito totoong negosyo eh. Ito yung konsepto na pinapakita ko lang sa mga tao paano gumawa ng 1 milyon piso. Project, hindi business. Hindi. Oo, sige, pwede mo sabihin. Business din naman yan, diba, Chester? Oo nga, business nga. Ganun yung konsepto eh, diba? Pinapakita ko, ang primary motive nito, ipakita sa mga tao kung paano gumawa ng 1 milyon. Sa kahit paanong paraan. Naisip kong magnegosyo. Pero kung naisip ko mag-empleyado, kaya ko rin naman gumawa ng 1 milyon sa pagiging empleyado, ang bagal nga lang. Mabagal nga lang yung konsepto.
Pero ang konsepto nito, ipakita sa mga tao kung paano tatabaan mo utak mo, tatrabahuhin mo, tapos pag-iipunan mo hanggang makarating ka na 1,000,000 piso. Ganon yung konsepto. So kung kokopyain man ng tao, di maligaya ako. Nagkaroon ng hanap buhay kapwa ako tao. Yun naman talaga. Na galing sa Diyos. Ang dami. Ang dami. Tights, wala dyan. Diba? Anong tawag dito? Binyag, wala dyan. At marami pang iba-iba pa. Magkaiba yung lumang tipan at saka yung bagong tipan. Yung lumang tipan, may 10 utos doon, tapos may mga bagay na iba pang mga inuutos bukod sa 10 utos. Pero yung 10 utos na yun, babatuhin ka hanggang mamatay kapag ka hindi mo sinunod. Pagka nilabag mo, gano'n. Gano'n yung konsepto nun eh. Ngayon, sa bagong tipan, mas maraming utos. Kasi ang sa bagong tipan, yung sa lumang tipan kasi letra eh. Sa bagong tipan naman, espiritu. So, ibig sabihin, yung mga bagay na sinasabi ng konsensya mo, yun ngayon na magdidikta. Gano'n. Parang katulad sa pag-aabuloy, dati Malakay 3:10, dalhin nyo bungin ka 10 bahagi sa kamalig, bring ye all the tithes into the storehouse. So ngayon, 10% dati. Tapos, paglipas na ilang panahon, dumating ang Kristo, tapos nangaral, tapos bla bla, tapos dumating ngayon si Pablo, tapos expounding. Ngayon, nilagay na ngayon yung tungkol sa pag-aabuloy. Ikalawang Korinto, 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa pinipilit. Iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Diba? Iyan na nakasulat eh. So, dun sa lumang tipan, 10%. Ngayon, puso mo na magdidikta. Kung ano sabi ng puso mo, yun dapat na nagdidikta. Hindi yung pastor mo na 10% pa rin. Ipinipilit pa rin nila yung 10%. Tigas na ulo ng mga pastor. Ang lakas kasi talaga pagkakitaan yun eh. Isipin mo, meron kang miyembro negosyante. Nakaka 100, 200,000 siya kada buwan. E di 10, 20,000 kagad yun sa'yo. Monthly. Isipin mo, meron ka 10 ganun. Tangina, that's magkano yun? 100,000 sa buwan. Pastor lang. Diba? Sarap. Tangina, once a week mo lang sila nakikita. Kung meron mang iba pang mga pagkakatipon, mga prayer meeting, gano'n, additional na lang yun. Pero, that's too much. That's too much. Hindi kino-consider yun ng mga pastor eh. Siyempre, ba't nga naman nila i-consider eh? Hindi naman lahat ng pastor ganit sa pera eh. May mga ibang pastor, nakuha nila yung ganyang konsepto galing sa iba pang matatandang pastor na yung mga matatandang pastor na yun ang ganit. Hindi sila. Idol, isa pa, bago mo. Pero, hindi rin naman automatic na, Andali, ending ko lang to, brother. Hindi rin naman automatic na, Hindi automatic na lahat ng bagay na utos ng Diyos na basa mo sa Biblia, susundin mo. Bawa, katulad nun, kailangan mo rin consider, sino ba inuutusan? Diba? Kasi pag hindi mo kinonsider kung sino inuutusan, nakabasa ako, gumawa ng daong. Gawa ka rin ng daong, tanga. Ang inang yun. Bakit? Kasi may habagat. Habagat. Ano ba? Hindi ganun. Hanapin mo muna, kanino ba inutos yan? Tingnan mo, yung Malakay 3:10, hindi na nila tinutuloy ang basa eh. Malakay 4:4. Diba? Malakay 3:10 yan, tuloy mo sa 4:4, maintindihan mo kung kanino inutos yan. Alalahanin mo rin naman ang mga kautosan ni Moises na binigay sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Hindi para sa mga Pilipino yan, ano ba? Hindi para sa mga Pilipino yan. Si Pablo, isinugo yan sa mga hintil. Kaya yung kanya, applicable talaga sa mga hintil. Ibig sabihin, labas na Israel, hintil, diba? Ang buong mundo. Ayan, 9:7 na ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Yung iba ginagawa, nakakatawa to. Yung iba hinihilot. Pinagsasama yung dalawa. Hindi nga magkasama yun eh. Hinihilot. Dapat daw ikaw magaan sa loob. Hindi pinipilit yung 10%. Hindi ganun yung nakasulat eh. Hindi ganun yung nakasulat. Ang nakasulat, ayon sa pasya ng puso. Yung puso mo ang magdidikta kung magkano bibigay mo. Hindi yung pastor mo na nakakabasa ng 10% dito, sinasaksak dun sa 9:7 ikalawang Korinto. Puta, akala mo ngayon, iisa yung dalawa na yun. Hindi iisa yun, magkaibang utos yun. Kaya nga may luma at saka bagong tipan eh. Ano ba naman, napaka-twisted ng utak nitong mga pastor na to. Napaka-twisted. Ang lakas kasi pagkakitaan talaga kasi niyang tights na yan eh. Ang lakas pagkakitaan niyang tights na yan, tapos tatakutin pa miyembro, ninanakawan mo ikaan. Diyos! Babasahin nila, sa Malakyas din yun. Humanap ka ngayon ng bagong tipan, na kapag pinasya ng puso mo, maliit sa 10%, ninanakawan mo, Diyos. Hanap ka ngayon ng ganun. Hanap ka ng ganun, sige. Tignan mo kung may makita kang talata na nagsasabi ng ganun katulad ng sinabi sa lumang tipan. Hindi kasi, magkaibang utos kasi yan. Kaya nga sinabing luma at saka bagong tipan. Sa pastor, walang pinagkaiba yan. Basta pinagkakakitaan. Putang ina, mga hayop kayo. Tangina, ang dami nyo dadalin sa impyerno sa ginagawa ninyo. Pinigaan nyo na nga yung pera ng mga miyembro nyo. Pinigaan nyo, pastor, ang ginagawa ng mga pastor na mga bugok. Ang ginagawa, directly. Hindi nila ako inahamon. Ang ginagawa nila, stitch yung video ko, papaliwanag nila yung parte na yun. Tapos hihilutin, panahon pa ni Abraham, may tithes na. Wala ka naman mabasang inutos kay Abraham yun.
Ganon sila humilot eh. Ganon sila humilot. Alam nyo, hindi lahat ng nasa social media, mga pastor, paalala ko lang sa inyo, hindi lahat ng nasa social media at influencer, kasing tanga ng akala ninyo. May mga katulad ko nagbabasa, ang malas nyo, may lumitaw na Chichester sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Tangin ng mga pastor to.